1 year matapos maikasal sina Dana at Kevin, nang mahuli ng babae ang kanyang asawang may kahalikan isang gabi, kung saan ginaganap mismo ang kanilang first wedding anniversary. Dahil dito, nag-file agad ng divorce si Dana at lumipad patungong Amerika. After 3 years, nagbalik siya bilang nakapag-move on sa sakit na idinulot ng dating asawa. Ang kaso, coincidence silang nagkita at nasundan ng nasundan hanggang sa hindi sinasadyang may maganap sa kanila dahil sa kanyang kalasingan. At ang masaklap, nagbunga pa ng triplets ang namagitan sa kanila. Chance na ba ito para magbalikan ng dalawa? Ang pagmamahal ng isang tao ay hindi katulad ng isang ilog na hindi kayang pantayan inuman. Sobrang makapangyarihan. At ang pag-aasawa naman, pinagbuklod ng Diyos upang mas maging matatag sa anumang pagsubok. Pero ang lahat ng iyon ay purong kasabihan lamang. Napabuntong hininga si Dana sa isipang yun. Siguro nga hindi ganoon kadalisay ang pagmamahal ni Kevin na inialay sa kanya. Dahil nagloko ito, hindi rin ganun katatag ang pundasyon ng kanilang sinumpaan sa harap ng altar dahil nabuwag yun. Sabi nga ng iba, walang forever. Paglabas ng NAIA terminal ni Dana ay mainit na hangin ang sumalubong sa kanya. Walang nagbago, mainit, mausok at maingay. Yan ang naglalarawan sa lugar kung saan siya isinilang, nagkaisip, nagmahal at nasaktan. Si Kevin kasi agad ang pumasok sa loob ng kanyang isipan, paglapat ng kanyang mga paa sa semento. Sino pa ba kundi ang kanyang ex-husband? Kadarating lamang niya galing US sa 3 taong pagbabakasyon upang makapag-move on sa ginawa ng kanyang asawa. Or ex-husband na si Kevin, ang walang kwentang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Pagtitiwala, pagmamahal at buong pagkatao. Pero pagkatapos, marahang napamura ang babae nang maalala ang lalaking iyon na nagdulot ng pilat sa kanyang puso. At bago pa man tuluyang masira ang buong araw niya, iwinaksi kaagad niya iyon sa kanyang isipan. Umuwi nga pala siya sa Pinas upang ipamukha sa ex-husband niyang nakamove on na siya sa pangluloko nito sa kanya. Baka nga nagsasama na ang Kevin na yun at ang ipinalit sa kanya at wala siyang pakialam. Nagpara kaagad si Dana ng taxi dahil hindi naman siya nagpasundo sa kanilang driver. Noon pa man, ayaw niyang pinagmamaneho siya. Kaya niya ang kanyang sarili. Isa pa'y wala siyang balak tumuloy sa kanila. Hindi alam ng magulang niya na uuwi siya ng Pilipinas. Tumuloy siya sa camp ni Tanya, ang isa sa pinakadinarayong resort sa Batangas. Dito niya balak mag-stay 1 week bago umuwi. Nag-check-in kaagad si Dana sa isang hotel upang makapagpahinga na rin. Ilang oras din siyang nagbiyahe. "Insan, look who's here." Boses ng pinsang si Brenon ang narinig ni Kevin. Nasa gilid sila ng baybayin at inaantay ang malakas na alon para mag-surfing. Isa ito sa nakahiligan niya na itinuro ng kanyang ama noong siya'y 8 taon pa lamang. Inginuso ni Breno ng isang babaeng naglalakad patungo sa dalampasigan. Natitigilan siya nang makita ang isang magandang babae na katupis. Umargo agad ang kanyang puso. Napakaganda pa rin ng dating asawa. Tinatangay ang mahabang buhok nito ng hangin na sumasabay sa bawat paglalakad ng babae. Walang sinabi ang mga babaeng naka-swimsuit na naroon dahil halos lahat yata ng kalalakihan na agaw ang atensyon ni Dana. Tinanggal pa nga ng lalaki ang suot na dark shade upang matitigan sa di kalayuan ng babae. Sa pagkakaalam niya nasa US ito. Anong ginagawa ni Dana dito sa camp ni Tanya? "O, kumurap ka naman insan, baka matunaw ikaw din." Ang lakas ng tawa ni Brenon. Hindi niya ine-expect na makikita si Dana sa resort na yun. Nakauwi na pala ito. May sumilay na saya sa puso niya. Isang gunita agad ang biglang pumasok sa kanyang isipan na nagpangiti kay Kevin. Ngiting napalis nang makitang nahinto ito sa paglalakad at napatitig sa gawin niya. Dahil dito, napako sa isa't isa ang kanilang mga mata. Wala itong balak magsalita. Automatic na binitiwan ni Kevin ang hawak na surfboard at lumapit kay Dana. "Hi," bati ni Kevin sa mistisang babae. Umusok naman ang ilong ni Dana sa simpatikong ngiti ni Kevin. Gwapo at macho pa rin ang kuneho. Nanatili ang malakas nitong sex appeal sa loob ng 3 taong pag-iwan niya rito. Bukod doon,
Makapal pa rin ang mukha nito. Ang lakas ng loob na kausapin siya pagkatapos siyang saktan. Pakiramdam ni Dana, nasira ang araw niya nang dahil sa lalaking unang bumungad sa kanya sa magandang resort na to. Balak pa naman sana niyang mag-swimming, pero bigla na lang nagbago ang kanyang isipan. Anong ginagawa nito sa camp ni Tanya? Sinusundan ba siya nito? Napailing-iling si Dana at nang akmang tatalikod, mabilis siyang nahabol ni Kevin at sukat akalaing hawakan siya nito sa braso. Dana, pwede ba tayo mag-usap? Para siyang napaso sa palad ng lalaki. Napakislot siya bago iyon binawi. Umurong ata ang dila niya dahil hindi siya nakapagsalita. May init kasing gumapang mula sa mga palad nito at naglakbay sa katawan niya. Bakit apektado pa rin siya sa lalaking to? Nice to see you again, beautiful Dana. Naagaw ang atensyon niya sa lalaking nagsalita. Kilala niya ang pinsan ni Kevin na si Brennon. Parehong playboy ang dalawa. Ang pagkakaiba lang ni na Kevin at Brennon, hindi marunong magtago si Kevin kaya nahuli niya sa akto. At doon pa mismo sa first anniversary nila nakipaghalikan ng lalaki sa ka-flirt nito. Insan, galingan mo ha, maiwan ko na muna kayo. Bye Dana. Kumaway pa sa kanyang isa ring kuneho. Kung galit siya kay Kevin, mas lalong galit siya kay Brennon. Iisa kasi ang hilatsa ng mga mukha nito, mga mukhang manluloko. Dana, please mag-usap tayo. Give me another chance, kaya kong ipaliwanag. Malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Kevin para mapahinto ito sa pagsasalita. Fuck! Galit nitong usal na sinapo ang pisngi. Deserve mo yan, Kevin. Wala nang chance sa mga kagaya ninyo ni Brennon. Kulang na lang, sumigaw si Dana. Pero nagtimpi siya dahil maraming tao sa paligid. Mas pinili niyang iwan ito pagkatapos. Nawala na siya ng ganang mag-stay sa resort na yun. Mabuti na lang din at nakapagpahinga na siya kanina bago pa magdesisyon na mag-swimming. Matapos magbihis, nag-check out siya ng hotel at uuwi na siya sa Maynila ngayon din. Sa labas habang naglalakad ay may sasakyang huminto sa tapat niya. Ihahatid na kita. Nakadungaw ang driver sa bintana ng kotse at may matamis pang pagkakangiti. Sino pa ba kundi ang nag-iisang asungot ng buhay niya? Ayoko, salamat na lang. Tanggi niya at masamang tingin ang ipinukol dito. Mabait siyang tao at hindi marunong magtaray. Pwera na lang kung kailangan. Wala kang masasakyan. Paano kung may masamang tao dyan sa tabi? Hindi mo kabisado ang lugar na to. Concerned ang boses ni Kevin. Kanina pa siya naiinis sa lalaking to. Bakit ba of all people ito pa ang kanyang na-encounter dito sa camp? Kaya ko ang sarili ko. Mas wala akong tiwala sa katulad mong manluloko. Kaya pwede ba, Kevin? Lubayan mo ko. Anyang ipinagdiinan ang salitang manluloko. Natigilan naman saglit si Kevin pero hindi niya na kayang tiisin si Dana. Sa loob ng 1 taon nilang relasyon, 1 beses lang siyang nagkamali. Hindi man sinasadya pero pakiramdam niya, sirang-sira ang buhay niya. Nakita ni Dana na bumaba ang lalaki mula sa kotse at agad kinuha ang kanyang bag. Sa ayaw at sa gusto mo, ihahatid kita pa Maynila. Konsensya ko pa kung anong masamang mangyari sa'yo. Alam kong ako ang rason kung bakit ka uuwi ka agad. Halika na. Galit at nagbabaga ang mga mata ni Kevin nang sulyapan siya. Feeling ba nito maaapektuhan siya? In fairness naman sa lalaki na kahit galit ay gwapo pa rin. Pero wala nang nagawa ang babae nang halos buhatin siya nito pasakay ng kotse. Buisit na lalaki. Bulong ni Dana habang kinakabitan siya ng seatbelt. Habang seryosong nagmamaneho si Kevin, nararamdaman ni Dana na panayang sulyap nito sa kanya. Focus on the road, not on me. Mataray niyang saway sa lalaki na sinalubong ng masamang tingin ng mata nito. Tumikhim si Kevin. Kumusta ka, Dana? Sa halip ay tanong ng lalaki. Okay ako, nakapag-move on na ako sa'yo. Mabilis naman niyang tugon. Really? That's good. Kung ganoon, pwede bang maging magkaibigan tayo? Yun bang parang walang nangyari? Dana, let's forget everything and start over again. Hindi alam ni Dana kung seryoso si Kevin, pero naiinis siya sa lalaki. Hindi man lang ito nagsisi sa ginawa nito sa kanya nun. Kung iniisip mong bumalik ako ng Pinas para sa iyo, Kevin, you are wrong. Kung magsisimula man ako ng bagong buhay, I'll make sure na hindi ka nakasama. Paniniguro pa ni Dana.
Nahigit ni Kevin ang pagkakahawak ng manibela at inapakan ng silinyador. Ramdam ni Dana ang mabilis na takbo ng kotse at agad niyang nararamdaman. 3 sasakyan kaagad ang nilagpasan nito. Anong ginagawa mo, Kevin? Ihinto mo ang kotse at bababa ko. Nahihintakutan niyang wika sa lalaki. What if ayoko? Pananadya ni Kevin at ngumisi. Lalong nainis si Dana. Napahiyaw siya sa takot ng muntik na nitong mabangga ang isang sasakyang makakasalubong dahil sa maling overtake. Mabuti at nakabig ni Kevin ang manibela, ngunit patuloy pa rin ito sa mabilis na pagpapatakbo. Kevin, ano ba? Papatayin mo ba ako sa takot? Sumigaw na si Dana sa sobrang inis na nararamdaman sa dating asawa. Sising-sisi na nagpunta pa sa lugar na yun or mas pinagsisihang umuwi pa ng Pilipinas. Ihihinto ko lang to kung papayag ka na maging magkaibigan tayo. Yung hahayaan mo kung makalapit ulit sa'yo, Dana. Hindi nagtagal ay wika ni Kevin. Mas lalo pa nitong binilisan ng takbo ng kotse. Oo na, Kevin. Oo na, please, stop the car. Habang mahigpit ang pagkakakapit ni Dana sa gilid ng kotse ay tugon niya. Pero tinitiris niya ito sa kanyang isipan. Wala lang talaga siyang magawa. Napipilitan lang naman siya. Dahil ang totoo, ayaw niya na itong makita pang muli. Okay, sinabi mo yan ha. Tandaan mo, mag-asawa pa rin tayo, Dana. Kailanman wala akong pinipirmahang annulment paper at lalong hindi ko pinirmahan ang separation agreement na pinadala mo sa akin. Tatawa-tawa si Kevin na lalong ikinainis ni Dana. Tinakot siya nito para mapapayag. Napaka-unfair ng lalaki. Walang iya ka talaga, Kevin. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa ang may ganang mag-demand samantalang ikaw tong nanloko. Sa inis ay dumukwang siya upang paghahampasin ito sa braso. Agad namang itinabi ni Kevin ang sasakyan at pinigilan siya nito sa 2 kamay. At ngayon, kasalukuyan siyang isinasandal nito sa headboard ng kotse. At kahit anong panlalaban ni Dana ay mas malakas pa rin ito. Mas lalo siyang idiniin sa pagkakasandal sa upuan at marahang inilapit sa kanya ang muka. Pwede kitang halikan kung gugustuhin ko, Dana. Alam mo bang miss na kita? Pero hihintayin kong ikaw ang unang gagawa nun. Pinagmumura niya ito sa kanyang isipan matapos mapalunok sa sinabi ng lalaki. Kaagad na bumaba ang titig sa kanyang mga labi bago siyang nginitian. Kumabog na naman ang dibdib niya sa pagkakataong yun. Naghalo ang hinanakit at inis niya ngayon sa lalaki. Naroon na naman ang pagnanais na sumbatan nito sa nagawa noon. Pero mas pinili niyang manahimik na lang dahil kayang gawin lahat ni Kevin sa mga oras na iyon. Pasalamat naman siya at unti-unting lumayo sa kanya si Kevin at sa muli ay nagmaneho. Ngiting tagumpay pa ang lalaki. Bagaman nagngingit-ngit sa galit si Dana, wala siyang nagawa. Save your number. Sabay abot ng cellphone ni Kevin sa kanya. Napaigtad pa siya nang sa muli ay nagsalita ito. Kasalukuyan nitong iniaabot ang sariling cellphone sa kanya. Pahablot niya iyong kinuha, kaysa naman magmatigas pa. Madali lang naman para sa kanyang i-ignore ang tawag or mensahe nito. Salamat. At para makasiguro, tinawagan pa siya ng lalaki, tsaka lang ibinulsa ang sariling cellphone nang marinig ang pag-ring ng kanyang cellphone na nasa kanyang bag. Pagkuha itinuloy nito ang pagmamaneho. Pagdating sa mansyon, sinalubong kaagad siya ng kanyang mga magulang at galak na galak sa pag-uwi niya. Naging emosyonal pa nga ang kanyang ina habang niyayakap si Dana. Ibinaba lamang siya ni Kevin sa tapat ng gate at nagpaalam na rin ito. Sinabi pang tatawagan siya at makikipagkitang muli. Salamat, Iha, at naisipan mo nang umuwi dito. Akala ko talaga sa state ka na mag-aasawa ulit. Seryosong wika ng kanyang ina. Naghihintay na ang pwesto mo sa company, Dana. Gusto ko bukas mag-report ka na sa opisina. Mahabang panahon ng 3 taong bakasyon mo. Oras na para magseryoso ka sa buhay. Singit naman ng kanyang ama. Dad, kadarating ko pa lang. 3 years kang nagbakasyon. Samantala sa edad kong ito, hindi ko pa nararanasang magpasarap sa buhay kahit naman lang 1 buwan. Di ka ba naaawa sa dad mo? Pangungumbinsi pa nito sa kanya habang nakangiti. Daddy, kayo ho ang chairman ng company. At pwede kayong magbakasyon kung gusto ninyo kahit whole year pa. Pinatulan niya rin ang pang-aasar ng ama habang nandidilat. Kung may kilala siyang workaholic, iyon ay ang kanyang ama. Papasok ako kung kailan ko gusto. Dagdag pa ni Dana.
Pero ang totoo, wala siyang balak pumasok sa office hanggat hindi nasisigurong hindi sila magkikita ni Kevin. Alam niya kasi may koneksyon sa ama ang lalaki dahil kasosyo ito ng ama sa business. Roger, wag mo namang i-pressure ang anak mo. Kadarating niya lang. Sige ka, baka maisipan na naman niyang umalis. Pagtatanggol sa kanya ng kanyang ina, bagay na ikinatuwa ni Dana. Muli pa siyang yumakap dito. Thank you, Mami. Napailing naman ang kanyang ama. Hindi talaga ako nananalo sa inyong dalawa kapag pinagtutulungan niyo na ako. Natatawa na lang ang kanyang daddy. Sige na, Iha, pumasok ka na sa room mo at ipinahanda ko na iyon kay Manang. Tulad ng sinabi mo, pinabago ko na rin ang kulay at ayos ng loob. Wika ng ina habang siya yakap. Thanks, Mom, Dad. Magpapahinga lang ako sa room ko. Pagpapaalam niya sa magulang matapos yakapin ng mga ito. Okay, Iha. Ipaghahanda na kita ng makakain kay Manang. Pahabol ng kanyang mami. No need, Mom. Lalabas na lang ako and look for something to eat in the kitchen after taking rest. Hindi na nagabala pang lumingon si Dana at tuloy-tuloy sa kwarto. Tsaka lang siya nakahinga ng malalim pagdating sa silid niya. Naalala niya kasi si Kevin, subalit agad ding iwinaglit. Pinili niyang magpahinga matapos magpalit ng damit. 3 oras ding nakaidlip si Dana. Bumangon siya at inilibot ang kanyang paningin sa malawak na espasyo ng kanyang kwarto. Maayos na iyon at bago pa man umuwi, ipinatanggal niya na sa ina ang mga bagay na magpapaalala sa kanyang dating asawa. Ang sangkaterba nitong regalo noong nanliligaw pa lang si Kevin. Inday, Dana, saan ko po ba ito ilalagay? Mula sa bumukas na pinto, bumungad sa kanya si Ate Sol, ang kanilang butihing maid. Dala nito ang kanyang maleta mula sa baba. Ako na ang bahala, Ate Sol. Salamat ha, pakilagay na lang dyan. Tugon niyang umiti. O sige na, Inday, Dana. Saan niyo nga po pala gustong kumain? Dito po ba sa kwarto o sa kusina? Nasa may pinto na ito nang magtanong muli. Ako na ho ang bahala, salamat na lang ho. Tumango ito at ngumiti bago tuluyang lumabas ng kwarto. Siya naman ay inayos ang kanyang mga gamit. Isa-isang isinalansan sa loob ng cabinet ang mga damit niya. Pagkatapos ay naligo, tsaka lumabas ng kanyang silid. Kinabukasan, tumitili si Ivy habang papalapit sa kanya. Nakaupo siya sa isang bench dito sa labas ng coffee shop. Tinawagan niya ito upang makipagkita. Si Ivy ay ang kanyang best friend since high school hanggang nagkolehiyo. Kahit ikinasal siya, walang kupas ang kanilang pagkakaibigan. Salamat naman na tinawagan mo ko, Bes. Kamusta ka naman? Pinanggigigilan siya nito sa mahigpit na yakap. O, para sa'yo. Sa halip na sagutin ng tanong, iniabot ang isang bag na pasalubong niya sa kaibigan. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa bag. Isa iyon sa pinakamahal na produkto galing US. Mabilis siyang niyakap nito at nagpasalamat. Kung anong pangbobolang sinasabi bago umupot na kipagkwentuhan. Halatang sabik sa kanya. Naayon pa nga rito, sakto ang uwi niya dahil ikakasal na rin si Ivy sa susunod na buwan at hindi niya yun inaasahan. Congrats, sana naman si Rico na ang forever mo. Banggit niya sa long-time boyfriend nito. Kilala niya si Rico, subok na hindi playboy, hindi naman kagwapuhan katulad ng ex-husband niya, pero matino naman. Thank you. So, Bes, nagkita na ba kayo ni ex-husband? Nandidilat nitong tanong. No way. Irap niya kahit na sa totoo lang, katatapos niya lang maasar sa lalaking yun kahapon. Imposibleng hindi kayo magkikita, Bes. Maliit ang Maynila. Isa pa maraming nakapagsabi sa kanya na bumalik ka na. Tsaka, Bes, invited din siya sa kasal namin ni Rico. Nauna pa nga siyang sinabihan ni boyfriend. Alam mo naman magkaibigan din yung dalawa. Bumuntong hininga siya. Kahit naman magkita kami, wala na akong pakialam, no? Pwede ba wag na natin siyang pag-usapan? Halika, mamasyal na lang tayo. Namiss ko yung ginagawa natin noong dalaga pa ako. Kaya ikaw, sulitin mo habang hindi pa kayo kasal ni Rico. Tumayo na si Dana at hinila ang kaibigan patungo sa kanyang kotse. Tama ka, Bes. Let's go, mag-enjoy tayo. Humahagik-gik ito at nang marating ang parking space, sabay silang sumakay sa kotse. Namasyal sila, kumain sa favorite Italian restaurant at kinagabihan, nagtungo sa bar upang magdisco. Grabe, Insan, ang sexy pa rin talaga ng ex-wife mo.
Sipol ni Brennon habang nakatingin sa asawa niyang sumasayaw sa loob ng disco bar kasama ang kaibigan nitong si Ivy. Sinundan niya ito buong araw mula sa mall, restaurant, salon hanggang dito sa disco bar na hindi ito winala sa kanyang paningin. She's still my wife and I'll do whatever it takes to get her back. Seryoso ang baritonong boses ni Kevin. Oh, how? Ayaw na nga niya sa'yo. Kita mo naman buong araw dead mang text or even yung call mo. Hanggang ngayon hindi ka pa napapansin. Tinawanan lamang siya ng pinsan. Inilang lagok ni Kevin ang laman ng kupita habang nakatitig sa dating asawa na umiindayog ang balakang sa pagsasayaw. Halos hindi niya maikurap ang kanyang mga mata. Napakalakas pa rin ang impact ni Dana sa kanya. Paano ba niya makakalimutan ng babaeng kauna-unahang minahal? Sa loob ng 3 taon, wala siyang ibang inasam kundi ang bumalik ng pinasang dating asawa. At ngayong nandito na ulit si Dana, ayaw niyang sayangin ng panahon. Kailangang maibalik ito sa kanya at mapaibig niyang muli. Kukunin niya ang puso ng babae, maging ang simpatsya nito. Kung kinakailangan niyang manligaw ay gagawin niya. Ilang sandali pang nagtatawa nang umupo ang magkaibigan. Insan, pagkakataon mo na upang lapitan si Dana. Wika ni Brennon nang umupo ang asawa kasama ang kaibigan. Nag-order agad ng alak ang dalawa. Hindi siya kumibo ni hindi natinag. Si Brennon naman ay napatingin sa kanya. Nag-iintay sa hakbang na kanyang gagawin. Sumandal siya sa kanyang upuan at muling nagsalin ng alak. Nag-iintay ng tamang pagkakataon kung kailan ito lalapitan. Miss, pwede ba kitang isayaw? Boses lalaki na nagpalingon kina Dana at Ivy. Mula ulo hanggang paa itong sinipat ng tingin ni Dana. Gwapo naman pero hindi man lang nangangalahati sa kagwapuhan ng dating asawa. Kaya hindi niya type or hindi talaga siya interesado sa kahit kaninong lalaki. Tingin niya lahat ay manluloko. Saglit niya lang itong nilingon at hindi binigyan ng pansin. Ganon din si Ivy. Hindi nakatiis ang lalaki na tumabi kay Dana. Medyo lasing kaya makulit. Bagay na hindi nagustuhan ni Kevin na nakatingin sa gawin ng dalawa. Agad lumapit sa mga ito at tinapik ang lalaking bigla na lamang tumabi kay Dana. Hindi siya siloso. Ang kaso'y ayaw niya lang talaga na may ibang kausap ang asawa. Hindi siya papayag na mahawakan ng kahit na sinong lalaki, ni dulo ng daliri nito. Nasira naman ang gabi ni Dana pagkakita kay Kevin na sa pagkakataong yun, kinokompronta ang lalaking lakas loob na lumapit sa kanila ni Ivy. Ngayon niya nasisigurong sinusundan sila nito. Binabastos ka ba ng lalaking to, Dana? Tanong pa sa kanya ni Kevin. Sino ka ba? Tanong naman ng lalaking lasing at sinulyapan si Kevin ng masamang tingin. Ako? Turo nito sa sarili at ngumisi. Ako lang naman ang asawa ng babaeng to. Nilapitan ni Kevin si Dana at hinawakan sa kamay. Agad na nagpumiglas si Dana sa pagkakahawak ni Kevin sa kanya. Subalit mahigpit ang pagkakahawak nito at kahit anong bawi sa kanyang kamay, hindi siya makawala. Si Ivy naman, kinikilig sa muling pagkikita ng dating mag-asawa. Kahit sa ang anggulo kasi tignan, bagay na bagay talaga ito't mahahalata kay Kevin na malaki pa rin ang pag-ibig para sa kanyang kaibigan. Ganun ba? Pasensya ka na bro. Napakamot sa ulo ang lasing na lalaki at ngumisi. Ganda kasi ng asawa mo. Akala ko single. Kung ako sa'yo, hindi ko ilalayo sa tabi ko. Baka isang iglap mo lang makuha na ng iba. Ikaw din. Tinapik nito ang balikat ni Kevin tsaka tumalikod. Friend, maiwan na kita ha. Nagpasundo na ako kay Rico. Singit ni Ivy tsaka bumaling kay Kevin. Ikaw na ang bahala sa best ko ha. Ingatan mo sana. Ngumiti si Ivy bago tumalikod. Teka lang naman Ivy, tama bang iwan mo ko? Hoy Bes! Sigaw ni Dana sa tumalikod na kaibigan. Pero hindi na ito pinansin pa ni Ivy. Humanda talaga ito sa kanya bukas. Ako na ang bahala maghatid sa'yo. Halika na. Hila ni Kevin sa babae palabas ng bar at isinakay sa kotse. Ngingisi-ngisi lamang si Brennon na sinundan ng tingin ng dalawa. Wari ba may hindi magandang mangyayari sa gabing yun? Namulsa ito at lumabas na rin ng bar na tinungo ang sariling sasakyan. Patuloy na nagpupumiglas si Dana sa pagkakahawak ni Kevin hanggang sa tuluyan siyang maisakay sa kotse. Kevin, hindi mo na ako kailangang ihatid. May sarili naman akong sasakyan. Inis niyang turan. I know, pero ako nang bahala dun.
Ngiti pang tila nagpapakyut at halos igapo siya ng kabitan ng seatbelt. God, ano bang gagawin ko sa lalaking to? Ayoko na siyang makita. Please, ilayo mo sa akin ang lalaking to. Napapapikit niyang usal dahil dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila. Salamat at pagkatapos, umupo na ang kuneho sa driver's seat. Wala nang epekto kay Kevin ang masasamang tingin na ipinupukol niya rito. Tila pa nga nag-e-enjoy itong galit siya. Bes, pasensya ka na kung iniwan kita kay Kevin. Please don't get mad. I think you should have to talk each other. Chat ni Ivy kay Dana. Ibinalik niya ang cellphone sa bag at sinulyapan ng katabing lalaki na tahimik na nagmamaneho. Nang sulyapan siya nito, tumalim ang kanyang mga mata. Halata namang sinusundan siya ni Kevin. Umaga pa lang, tumatawag na ito at panay text na hindi siya binibigyan ng pansin. Okay Dana, I'm very sorry. Nagkamali ako. Hindi ko idadahilang lasing ako that moment, but I can't control the situation. She kissed me and I thought, hindi ko kailangan ng paliwanag mo Kevin. Naiinis niyang putol sa sasabihin nito dahil sumulak ang dugo niya nang maalala ang gabing yun. Tigi-isang malakas na sampal lang naman ang nagawa niya sa mga ito at nag-walk out. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita pa kay Kevin. Hindi na nga siya nag-abala pang kunin ang mga gamit niya at umuwi siya sa kanyang magulang. Dana, makinig ka. Hindi ako perpektong tao. I've made a mistake at inaamin kong mali ako kaya I'm sorry. Giit ni Kevin. Nag-ipon ng hangin si Dana sa dibdib para kalmahin ang sarili. 3 taon na ang lumipas at nakapag-move on na siya. Matagal na panahong iniyakan niya ang nangyari at gusto niyang maging okay na lang ang lahat. Ayaw niyang ma-stuck sa nakaraan at ayaw niyang pag-usapan pa iyon. Ang nais niya ay magkaroon ng bagong buhay na sana malayo sa lalaking to. Okay na Kevin, huwag na nating pag-usapan. Wala na rin namang mangyayari pa. Nasaktan mo na ako at hindi na mababawi yun. Malumanay niyang saad sa kanilang katahimikan. Gusto niya sanang ipakita sa lalaki na wala rin sa kanya ang lahat sa kanila. Siguro nga mas okay na magturingan na lang silang magkakilala. Tiyak na hindi siya nito titigilan kung ito'y iiwasan niya. Katahimikan ang sunod na namagitan sa kanilang dalawa. Natigilan pa si Dana nang mapansing huminto ang sasakyan ni Kevin, hindi sa bahay ng magulang niya, kundi sa bahay nilang mag-asawa. Wait, bakit dito mo ko dinala Kevin? Exaggerated niyang tanong. Tinanggal nito ang suot na seatbelt. Dahil dito makakapag-usap tayo ng maayos. Bumaba ito ng kotse at umikot sa tapat niya. Ngayon ay binubuksan na ni Kevin ang pinto sa tapat niya at nakalahad ang isang kamay. Dito mo ko dinala dahil may pinaplano ka? Hindi maiwasan ni Dana na pagdudahan ng dating asawa. 1 taon silang nagsama sa loob ng bahay at marami silang moment na dalawa sa lugar na yun. Tumingin ito ng seryoso sa kanya. Bago tayo ikasal, 2 taon tayong may relasyon at sa loob ng 2 taon, nirespeto kita Dana. Ngayon pa ba kita babastusin? Siguro kung may nais man akong gawin, yun ay ang ibalik ang tiwala at pag-ibig mo sa akin. Sabi ni Kevin bago siya inalalayan na bumaba ng kotse. Tama naman ito, gentleman si Kevin, kaya nga hindi siya makapaniwala na makakagawa ito ng kalukuhan sa kanya kung kailang kasal na sila. Hindi siya kumibo sa sinabi ni Kevin. Pagpasok sa loob, inilibot niya sa kabuuan ng sala ang kanyang paningin. Ganun pa rin ang ayos ng bahay. Naka-organize lahat ng mga gamit, malinis ang paligid at makikita pa rin sa pader ang malaking portrait nila sa kasal. Napabuntong hininga si Dana nang may sumagi sa kanyang isipan. Ang masaya nilang nakaraan ni Kevin na ito lang din ang sumira. Lihim namang pinagmamasdan ni Kevin ang asawa habang nakatingala sa larawan ng kasal nilang dalawa. Isa ayon sa rason kung bakit niya ito dinala sa bahay. Gusto niyang patunayan na hindi niya kagustuhan ng halikan sa pagitan nila ni Stacy ng gabing yun. Nang sulyapan siya nito ay tumikhim siya. Maghahanda lang ako ng hapunan nating dalawa. Maupo ka muna. Lahad niya sa mahabang sofa. Hindi umimik si Dana, kundi na natiling nakatitig sa kanya. Hinubad niya na ang suot na sapatos, maging ang kanyang business suit at ipinatong sa ibabaw ng sofa. Sinulyapan niyang muli si Dana pero nag-iwas agad dito ng tingin. Humakbang palapit sa kabilang bahagi ng upuan. Bakit hindi mo pa tinatanggal ang wedding picture na yan? Tanong nito sa kanya. Mananatili ang nakadikit dyan hanggat wala kang kapalit sa puso ko, Dana.
Makahulugan niyang saad na hindi na hinintay ang tugon nito na tinungo ang kusina upang mag-prepare ng dinner nilang mag-asawa. After 3 years, makakasabay niya ulit ito sa pagkain mismo sa bahay na iyon at nasisiyahan siyang isipin ang tungkol dito. Hindi ako gutom, Kevin. At isa pa, wala akong inilagay dyan maliban sa seasoning. Nangingiti si Kevin nang putulin ang sasabihin ni Dana nang dalhin ito sa kusina matapos maghanda ng kanilang makakain. Wala akong sinabing may lason yan. Sansala ng babae. Okay, so kumain na tayo. Sweet pang inalalayan ni Kevin ang dating asawa na umupo sa isang silya pero umiwas kaagad si Dana. Basta kinukutuban siya kay Kevin sa mga oras na yun. Wari ba'y may pinaplano ito? Good morning. Breakfast is ready. Nakangiting bungad sa kanya ni Kevin kinabukasan. Gulat na gulat siyang napabalikwas ng bangon. Anong nangyarit nakatulog siya sa kwarto nilang mag-asawa? Gustong mag-hysterical ng utak ni Dana. May ginawa ka ba sa akin, Kevin? Nang maalalang uminom nga pala sila kagabi ni Kevin, ay kinabahan siya. Tumawa ito ng mahina. Ano naman kung meron? As I've said, mag-asawa pa rin tayo. Halatang inaasar siya nito. Gigil siyang lumapit at hinampas ang braso ni Kevin. Pero wala naman siyang kakaibang naramdaman sa kanyang sarili. It's kidding, walang nangyari. Natatawang saad ni Kevin na sinasalag ang kamay niya. Lumayo siya ng bahagya sa lalaki. I gonna go, hindi mo ko dapat dinala dito, Kevin. Naiinis niyang usal. Why not? Bahay mo pa rin naman to, Dana. Napapailing siyang nagpatuloy lumabas sa may pintuan pero atat siyang hinarang ng lalaki. Ihahatid kita pa uwi pagkatapos nating kumain, okay? Papasok din naman ako sa work, so idadaan na lang kita. Halika na. Akay nito sa kanya patungong kusina at napasunod na naman si Dana. Bakit ba hindi niya napahindian ng lalaking to? Nihinagip, hindi akalain ni Dana na magkikitang muli sila ng dating asawa. Paano ba niya ito iiwasan kung palagi itong nakabuntot sa kanya? Matagal siyang napatingin sa lalaki habang pinaglalagyan siya ng pagkain sa kanyang plato. Hindi ako sanay magalmusal. Okay na ako sa kape. Pigil niya sa kamay nito. Bagay na ikinatigil ni Kevin at napatingin sa palad niyang nakapatong sa kamay nito. Matik naman niyang tinanggal iyon na tila ba napaso. Nagtimpla ito ng kape at naglagay ng palaman sa tasty bread na iyon at inilagay sa kanyang plato. Salamat. Hindi pa rin nagbabago si Kevin. Maalaga pa rin ito. Simula noong nanliligaw hanggang sa naikasal sila. At ngayong magkahiwalay na silang dalawa na nanatili ang pagiging sweet nito. Pero hindi siya makikipagbalikan kay Kevin nang dahil lamang dito. Hindi nito kayang takpan ng anumang pagkakasala sa kanya nang dahil lang sa maliit na bagay. Sabi nga ng iba, ang manluloko mananatiling manluloko. Tahimik na din naman ni Dana ang preskong hangin mula sa bintana ng kanyang opisina. 5 oras na noon ang lumipas, simula nang ihatid siya ni Kevin sa bahay kaninang umaga. At ngayon nasa kanyang office na siya para magtrabaho, nang sa gayon makapagpahinga naman ang kanyang ama. Balik trabaho na siya katulad ng dati. Minsan pa siyang lumanghap ng hangin na ipinikitang mga mata. Ibang-iba ang hangin ng Pinas sa ibang bansa. Tila ba napakasarap sa kanyang pakiramdam. Mas gusto niya pa rin sa sariling bansa. Noong nasa US siya, ay walang ibang ginawa si Dana kundi ang magmukmok sa silid at isipin ang ginawang panluloko sa kanya ni Kevin. Tila ba napakatagal ng 3 taon. Subalit sa loob ng ilang araw niyang pananatili rito, tila ba napakaraming nangyari. Nauwi sa buntong hininga ang isiping iyon ni Dana. Kalaunan ay bumukas ang pinto at iniluwa si Mia na kanyang sekretary. Good morning, ma'am. Magsisimula na po ang meeting. Nakangiti nitong wika. Tumango siya tsaka isinara ang kortina maging ang salaming bintana. Susunod na ako. Tugon niya at inayos ang sarili. Sa buong maghapon, naging abala si Dana kaya saglit na wala sa isipan niya si Kevin. Namalayan na lamang niyang 6:00 na pala at nasa office pa siya. Tired? Habang hinihilot ang nananakit na batok ay may narinig siyang boses. Napalingon ng babae sa pinagmulan ng boses. Nagbago bigla ang mood niya. Si Kevin kasi ang may-ari ng boses na yun. Kapapasok lang nito sa kanyang office. Hindi na siya nagtataka kung bakit ito nakapasok. Kilala ito sa company ng kanyang ama at alam ng lahat na sila ay mag-asawa. Umupo ito sa kanyang katapat na silya
Nagdikwatro at tumitig sa kanya. Naglaro ang mga daliri sa ibabaw ng kanyang mesa at bahagya siyang initian. Ikaw na naman. Walang emosyon ng kanyang boses. Bakit? May ine-expect ka bang ibang susundo sa'yo? May iba ka na bang mahal bukod sa akin? Or wala ka na ba talagang pag-asa na mahalin akong muli? Magkasunod nitong tanong sa kanya. Mapakla siyang tumawa bago tuwid na tumingin dito. Ano bang tingin mo sa sarili mo, Kevin? Pagkatapos mong dungisan ng kasal natin, sa tingin mo mahal pa kita? Sumulak bigla ang dugo niya. Nagpunta lang ba ito sa kanyang office para sirain ang mood niya? Nagkibit balikat ang lalaki. Dana, hindi ko ginusto ang nangyari sa amin ni Stacy. Hindi kita niloko. Wala kaming relasyon. Inaamin ko nagkamali ako and I'm sorry for what I've done. Giit ni Kevin. Bumenta na yung mga palusot niyong mga lalaki, Kevin. Ngayon ka pa magpapaliwanag sa akin? Ngayon kahit nakatiting wala na akong nararamdaman sa'yo. Tugon niya sa mabigat na boses at tuluyang tumayo. Inayos ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa. Gusto niya nang umuwi at makapagpahinga. Pagod siya sa maghapon at dinagdagan ni Kevin ang pagod na nararamdaman niya. Inis na siya sa lalaki ngayon. Nakita niyang iniharang ni Kevin ang sarili nang akma siyang lalabas ng opisina. Hindi kita hahayaang makaalis hanggat hindi mo ko napapatawad, Dana. Ayusin natin to. Pakiusap ni Kevin. Nag-cross arm si Dana. Kung gusto mong mapatawad kita, Kevin, matagal na proseso yun. You have 1 year to amend your mistakes towards me. Seryoso niya itong tinignan sa mga mata. Napapikit si Kevin. Napakatagal pa ng 1 taong pag-iintay. Pero kung yun ang tanging paraan, wala na siyang magagawa pa. Okay, gagawin ko ang gusto mong maghihintay ako, Dana. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Anya at lumabas ng kanyang opisina. Katulad ng dati, hinayaan siyang ihatid ni Kevin. Malinaw ang kanilang naging usapan, which means binigyan niya si Kevin ng chance na maging sila muli. Kung talagang nais nitong bumalik sa buhay niya, patunayan nitong nagsisi ito sa panluloko sa kanya. Bago siya inihatid ni Kevin sa muli, ay dinaan siya nito sa bahay at ang lalaki na rin ang nag-prepare ng kanilang dinner. Unti-unting sasanayin ni Kevin ang dating asawa sa mga bagay na nakagawian nila dati. Katulad noong nililigawan pa ito, baka sa ganitong paraan, maibalik niya ang damdamin ni Dana sa kanya. Hindi siya papayag na mag-antay pa ng 1 taon. Gusto niya nang bumuo ng pamilya. Gusto niya nang magkaroon ng anak na mag-uugnay sa kanilang dalawa. Salamat sa dinner. Pagkasabi nun, agad bumaba si Dana sa kotse ni Kevin pagkarating nila. Pigil naman kaagad siya nito sa braso. Dana, susunduin kita bukas. Nakangiti ang lalaki. Ikaw ang bahala, Kevin. Napapasong binawi niyang hawak nitong braso at tuluyang bumaba. Hindi niya ito nilingon man lang at tuloy-tuloy sa loob ng gate. Nakita kong hinatid ka ng ex-husband mo, anak. Hindi mo man lang ba inanyayahang pumasok sa loob? Where is your manners, Dana? Kahit papaano, may pinagsamahan kayo ni Kevin. Sa lubong ng kanyang ama na nabungaran niya sa veranda, nakatingin pa ito sa labas. Wala siyang nakitang pagtataka sa mga mata nito kung bakit sila magkasama ni Kevin ngayon. Hindi siya tinanong kung saan siya natulog nitong nakaraang gabi. Inaasahan na ba ng dad niya ang pangyayaring yun? What for, Dad? Pauwi na rin naman siya. Ang sabi niya na sinadyang iparinig sa lalaking papasok ng kanilang gate. Nakita niyang hindi pa pala nakakaalis si Kevin, kaya ang ama niyang nag-anyayang pumasok ito sa loob. Nakangiti pa itong lumapit sa kanyang ama at bumati. Napaismid na lang si Dana, tsaka tumuloy sa loob ng bahay. Good evening, Iha. Nakangiting bati ng kanyang ina, saktong nasa sala at kausap si Ate Sol na tila ba may ibinibilin. Good evening, Ma'am. Ganting bati niya rin dito, tulad ng dad niya. Hindi man lang siya tinanong kung bakit siya ginabi ng ganito at kung sino ang kanyang kasama. Nagkibit balikat na lang siya at nagpaalam na sa ina na tutungo sa kanyang kwarto. Kinuha nito ang bathrobe tsaka naligo. Saktong paglabas niya nang marinig na tumutunog ang kanyang cellphone. Si Ivy iyon. Bakit? Walang gana niyang tanong. Naiinis kasi siya sa kaibigan kung bakit siya nito iniwan sa bar. Nananadya ito't nararamdaman niya yun. Magkwento ka, anong nangyari sa inyo ni Kevin last night? Excited itong tumili. Wala at hindi pa kami okay, pero binigyan ko siya ng 1 taon para patunayan sa akin na nagsisisi siya sa ginawa niya.
Padaskol niyang sagot. What? 1 taon? Hindi kaya expired na ang matres mo nun at hindi na kayo magkaanak ni Kevin? Wala akong pakailam, Ivy. Ayoko lang na maulit ang nangyari. Kapag maaga akong bumigay, hindi ko siya pahihirapan. Iisipin ni Kevin na pwede niyang ulitin ang kasalanang ginawa niya at magsusorry na lang ulit. Total naman madali akong suyuin. 1 sorry lang bigay agad. Nakataas ang kilay niyang sagot kahit nawala sa harapan ng kaibigan. Ganun ba yun? Pasensya ka na bes, hindi ko kasi danas. Super loyal kasi sa akin ni Rico at never niya akong sinaktan. Mabuti naman kung ganun. Nagtagal pa ang usapan nila na hindi alintanang tumatawag pala si Kevin pero hindi niya sinagot. Nag-message na lamang ito at sinabing uuwi na at tapos nang mag-usap ng kanyang dad. Hindi rin siya nag-reply. Bagkus ay tuluyang pinatay ang auditibo dahil ayaw niyang makipag-usap kay Kevin. Iha, gusto ko lang malaman ngayong nagkita na ulit kayo ni Kevin. Anong nararamdaman mo para sa kanya? Pag-uusisa ng kanyang ina sa umagang iyon. Nasa harap sila ng hapag at sabay-sabay na kumakain. Napatingin si Dana sa mom niya. Seryoso ito habang ang ama naman nag-aantay din ng kanyang isasagot. Batid pareho ng mga ito ang rason kung bakit siya nakipaghiwalay kay Kevin dahil iyon sa panluloko nito sa kanya. Ma'am, kung inaasahan ninyo ni Dad na okay na kami ni Kevin dahil hinatid niya ako kagabi, nagkakamali kayo. Yung tungkol naman kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Galit at nagtatampo pa rin ako kay Kevin. Mahaba niyang tugon, nagkatinginan ng mag-asawa. Kilala namin si Kevin, anak. Una niya kaming niligawan ng dad mo bago ka sinuyo. Maayos ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Marespeto siyang tao. Pero may mga kahinaan pa rin siya. Anak, walang perpektong relasyon sa mundong to. Yung pinagdaanan ninyong mag-asawa, bahagi lang yun ng pagsubok para mas maging matatag kayo. Payo sa kanya ng ina. Alam niyang noon pa man, boto ang ina at ama niya kay Kevin, kaya naman hindi na siya nagtataka pa sa maririnig mula dito. Sasagot pa sana siya, kaso nga lang ay biglang may nagsalita mula sa pintuan ng kanilang komedor. Good morning. Pamilyar ang baritono nitong boses. Nakangiting lumingon ng mag-asawa maliban kay Dana dahil batid niyang iyon ay si Kevin. Oh, Kevin iho, halika't sabayan mo kaming mag-breakfast. Paganyaya kaagad ng ina at binalingan si Ate Sol na magtimpla ng kape para sa bagong dating. Dito ka na sa tabi ni Dana iho, sabi pa ng kanyang ama. Salamat tito, tita. Pahambol na wika ni Kevin na pumwesto nga sa tabi niya. Good morning love. Walang pakundangang bati sa kanya. For you. Sabay abot ng bulaklak na dala na ngayon niya lang napansin. Nag-init ang pisngi niya nang banggitin nito ang kanilang endearment. Ang kapal ng muka na hindi nag-alangang nandoon ang kanyang magulang. Nagpalitan ka agad tuloy ng ngiti ang mami at daddy niya. At wala sana siyang balak pansinin ng lalaki, kundi sadyang naagaw ang atensyon niya sa ginawa nito. Sumulyap siya nang pakahulugan kay Kevin na nagsasabing mahiya ka nga sa magulang ko. Subalit ngumiti lang ang lalaki. Hindi niya inabot ang bulaklak, bagkus inutos sa maid na dalhin sa kanyang kwarto. Kevin iho, bilisan mo sanang dumiskarte. Aba, tumatanda na kami't gusto na naming magkaapo. Sukat akalain ni Dana na sabihin iyon ng kanyang ama, na agad sinang-ayunan ng kanyang mami. Dahil dito, nasamid siya at nagkanda ubo-ubo. Mabilis naman siyang inabutan ng 1 basong tubig ni Kevin at inalalayan pang uminom habang hinahagod ang likuran niya. Mas lalo lamang siyang naiinis kay Kevin dahil nauna pa nitong makuha ang simpatya ng kanyang mga magulang. May kakampi na kaagad. Habang si Kevin naman ay siguradong sigurado na sa bawat hakbang niya na mahuhulog na muli ang loob ni Dana sa kanya. Kaunting pa-cute pa, malapit niya na itong madala sa kama. Walang araw na hindi siya hinatid or sinundo ni Kevin sa bahay, maging sa trabaho. Ganito siya suyuin ng lalaki noon na ibinabalik ngayon sa kanya. Hanggang isang araw, natuklasan na lang ni Dana na nasa company na ng kanyang ama nagtatrabaho si Kevin. Bagay na hindi niya nagustuhan dahil nga mas lalo itong naging bantay sarado sa kanya. Nararamdaman niya sa sarili na unti-unting lumalambot ang kanyang damdamin para sa dating asawa at natatakot siya sa kakahantungan nito. Sa araw na iyon ay mag-a-attend sila ni Kevin ng kasal ni Rico at Ivy. Sinundo pa siya ng dating asawa sa bahay. Sa hagdan ay natitigilan si Dana
habang nakatitig kay Kevin. Isang alaala ang nanumbalik sa kanya, yung araw na ikinasal sila. Napakagwapo ni Kevin ngayon habang naka-white tuxedo. Feeling niya, ikakasal muli silang dalawa. Naka-pink gown siya dahil yun ang motif sa kasal ng kaibigan na bumagay sa kanya. Kaya naman kung paano siya titigan ni Kevin, siya ring pagtitig niya rito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga magulang ni Dana na naroon sa sala at nakatingin sa kanila. Alam na ng dalawa na mauuwi muli sa pag-iibigan ng magandang pagtitinginan na muli ng dating mag-asawa. "Let's go?" Ngiting tanong ni Kevin kay Dana nang makababa ito ng hagdan mula sa pangalawang palapag ng bahay. Hinawakan ito sa kamay ni Kevin bago tumingin sa magulang ni Dana. "Mom, Dad, alis na po kami." Paalam ni Kevin. "Kevin, wag mong kalilimutan ang usapan natin." "Yes, Dad." Ngiti naman ni Kevin. Napakunot ng noo si Dana pero hindi na siya hinayaan ni Kevin na magsalita pa at agad iginiya palabas ng pintuan. Sakto lang na kumuway siya sa kanyang magulang. Isa sa hinangaan ni Dana sa dating asawa ay ang nanatili nitong respeto sa kanyang magulang. "You are more beautiful today, Dana." Papuri sa kanya ni Kevin habang iginigiya siya patungo sa sasakyan. "Hindi mo na kailangang sabihin, Kevin. Matagal ko nang alam na maganda ako." Matamis ang ngiti ni Dana. "Sabi ko nga." Natatawang saad ni Kevin. Naging maayos ang kanilang biyahe hanggang sa narating nila ang simbahan. Saktong magsisimula na rin ang kasal. Habang ginaganap ang seremonya ng kasal ni Rico at Ivy, hindi niya maiwasang isipin ang masayang sandali ng araw na kasal nila ni Kevin noon na sumusugat sa kanya. Hindi niya kasi mapaniwalaan na sa kabila ng sinumpaan nila ni Kevin sa harap ng altar, magagawa nitong magloko. Magagawa nitong humalik sa iba. Minsan niyang naitanong kung anong pagkukulang niya at nagawa siya nitong lukuhin, kung anong pagkukulang niya at naakit ito sa iba. Para kay Dana, sagrado ang kasal. Siya na nga ata ang pinakamasayang tao noon habang nasa harap siya ng maraming tao. Nagpapalitan sila ng magandang mensahe ni Kevin. Pero ang lahat pala ng iyon ay kasinungalingan. Mabuhay ang bagong kasal! Napukaw si Dana sa malalim na pag-iisip dahil sa malakas na sigawan sa kanyang paligid. Tapos na pala ang seremonya ng kasal ni Rico at Ivy. Ngayon ay kasalukuyan ng naglalakad palabas ang mag-asawa. Parehong nakangiti at mababanaag ang kaligayahan sa mga mata. Ganoon na ganoon siya noong araw na iyon. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili sa kaligayahan. Pero ang kaligayahang iyon, pansamantala lamang at ang kapalit ay pait at sakit dahil 1 taon lang ang lumipas. Kitang-kita sa dalawa niyang mga mata kung paano inaangkin ni Kevin ang mga labi ni Stacy na tila ba puno ng pagmamahal na dapat sa kanya lang nito ginagawa. Yung nag-aalab nitong halik na pinananabikan niyang matikman kay Kevin na hindi niya akalaing ipapadama nito sa iba. Ang sakit. Sobrang sumugat sa puso niya ang sandaling yun. Napalunok si Dana kasabay ang pagpatak ng butil ng kanyang mga luha sa alaalang iyon. Mula simbahan hanggang venue, naging tahimik si Dana. Pero syempre, masaya siya para sa kanyang best friend at kay Rico. Pinangunahan na niya nga ang lalaki na wag sasaktan si Ivy, katulad ng ginawa sa kanya ni Kevin. Kanina ka pa tahimik. May problema ba, Dana? Gabi na at pauwi na sila ni Kevin nang magtanong ito. Napagod lang siguro. Dama ni Kevin na nagsisinungaling ang babae. Sa halip na ihatid dito pauwi sa magulang, dinala niya ito sa bahay. Gusto ko nang ayusin ngayong gabi ang relasyon natin, Dana. Kanina habang ikinakasal si Rico at Ivy, isang gunita ang gumuhit sa aking alaala. Yung masayang araw na ikinasal tayo. Pahayag ni Kevin habang nakatingin sa gawin ng asawa. Masayang alaala na sinira mo, Kevin. Patitiwala ko sa'yo na wala matapos mo kong lukuhin. Siguro bilang lalaki wala lang sa'yo ang anumang ugnayan ninyo ni Stacy. Pero sa akin na pinangakuan mo sa harap ng maraming tao at sa harap ng altar, talagang napakasakit noon. Mapait na tugon ni Dana sa sinabi ng dating asawa. Hindi niya napigilan ang panggigilid ng luha dahil nanikip bigla ang kanyang dibdib. Mabilis na niyakap ni Kevin ang asawa. Dana, matagal ko nang pinagsisihan ng pangyayaring yun at ipinangangako ngayon na kahit kailan, hinding-hindi na mauulit yun. Mahal na mahal kita.
Ikaw lang Dana, maniwala ka sa akin. Buong pagsusumamong wika ni Kevin habang mas lalo pang niyayakap ang asawa. Wala namang lakas si Dana na itulak ang lalaki nang tuluyang maglapat ang kanilang mga katawan. Ang makulong sa mga bisig nito ang isang pakiramdam na inaasam niya. Sa halip na lumayo ay mas lalong bumulwak ang kanyang mga luha. Alam niya sa sariling naghihinanakit at nagalit siya kay Kevin pero hindi nawala ang damdamin niya para rito. Tanging si Kevin lang ang lalaking una't huli niyang mamahalin kahit pa nagawa siya nitong saktan. Gusto niya ang ayos nilang dalawa. Marahang nagangat ng mukha si Kevin upang matitigan ng asawa. Dangkal lang ang agwat ng mga labi nila at naroon ang pagnanais na angkinin ng mga labing iyon. Bahagya niyang pinunasan ang mga luha nito. Nangakong kailanman hindi na magagawang saktan ng babae. Pagkuway pabuhat niyang dinala sa loob ng bahay ang babae tuloy sa kanilang silid. Sa may pintuan pa lang, hindi niya na napigilan ang sariling siilin ito ng maalab na halik sa labi. Mas lalo pa siyang naging mapangahas nang gumanti si Dana. Naghinang ang mga labi nilang dalawa habang marahan itong inihihiga sa kanilang kama. Damang-dama niya sa sarili ang matinding pananabik sa asawa. 3 taon siyang nangulila rito, kaya naman bukas hindi niya nahahayaan pang mawala ito sa tabi niya. 3 buwan ang lumipas. Makikita si Dana na kasalukuyang papasok sa isang ubigaini. Nandito siya upang magpa-check up sa kakatwang nararamdaman nitong mga nakaraang huling buwan na lumipas. Madalas sa umaga, nahihilo siya at nagduduwal. Pagsapit naman ng hapon, tamad na tamad siya at nais matulog sa loob ng kanyang opisina. Naku Bes, naglilihi ka siguro. Aminin mo nga sa akin, may nangyari na ba sa inyo ni Kevin? React ni Ivy matapos maikwento itong nararamdaman niya. Hindi siya nakasagot nung time na yun. Pinagsisihan pa nga niya kung bakit nabanggit kay Ivy ang tungkol dito. Pero sabi nga nito, walang masama kung buntis siya dahil mag-asawa pa rin sila ni Kevin. At kung naibigay man ang sarili, nangangahulugan lamang iyon na mahal pa niya ang lalaki. Hindi niya matanggap ang nangyari na wala pang 1 taon. Napatawad na kaagad si Kevin. Nadala siya sa bugso ng damdamin at heto, nag-aalala siya sa magiging bunga. Kaya dali-dali nga siyang nagtungo sa Obigaini pero wala siyang inamin sa kaibigan at kahit kay Kevin na nasa ibang bansa ngayon dahil may kinakaharap na problema ang pamilya ng lalaki. May sakit ang ama nito sa puso at kailangan ng heart transplant. Maraming magagaling na doktor sa ibang bansa kaya nga hindi na nagdalawang isip pa si Kevin na dalhin ito doon upang ipagamot. Halos 2 buwan na silang hindi nakakapag-usap ng maayos dahil abala rin ng lalaki sa malayo. Walang nakakaalam sa anumang namagitan sa kanila ni Kevin ang gabing yun. Maski ang kanyang mga magulang ay nag-aalangan siyang sabihin. Maling natangay siya sa sariling damdamin. Pero doon niya napagtanto na sobrang mahal niya pa si Kevin. Dahil nung mga sandaling yun, nakalimutan niya ang sakit na dinulot nito sa kanya. Congratulations, Mrs. You're pregnant. Nakangiti ang doktor na umatima sa kanya. Tila ba binuhusan ng malamig na tubig ang babae. Kung kanina kinakabahan siya, ngayon ay may kung anong kaligayahan ang biglang sumigid sa kanyang puso. Magkakaanak na siya. Magkakabibi na sila ni Kevin. Saglit nagtalo ang kanyang isipan. Dapat ba niyang sabihin kay Kevin ang tungkol dito? Thank you, Doc. Wika ni Dana. Hindi mo ba kasama ang daddy? Tanong nito sa kanya na inilinga sa labas ang paningin. Tanaw kasi sa labas mula sa kinaroroonan nila dahil sa salamin ng pinto ng klinik. Nasa business trip lang po, Doc. Matamis ang kanyang ngiti para hindi naman mahalata. Ito man ay ngumiti din. Kalaunan ay ipinaliwanag nito ang mga dapat at hindi niya dapat gawin habang nagbubuntis tsaka siya nagpaalam sa doktor. At dahil sumaglit lang siya sa OB kanina, tumuloy ulit siya sa office. Napabuntong hininga si Dana habang hinahaplos ang kanyang impis pang tiyan. Although nabuo si baby sa hindi inaasahang pagkakataon, masaya pa rin siya. Sa loob kasi ng 1 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa ni Kevin, hindi sila nakabuo at ngayon pang hindi sila okay. Baka nga ito ang maging daan para tuluyang magkaayos sila ni Kevin na mapatawad niya ito ng tuluyan.
Sa bagay, nakitaan niya si Kevin ng pagbabago habang naniligaw ulit sa kanya. Baka nga wala itong intensyon halikan si Stacy noon. Paniniwalain niya na lang ang sarili para sa ganoon maiwasan siyang masaktan. Aayusin nilang muli ang kanilang relasyong dalawa para sa kanilang anak na nasa kanyang sinapupunan. Lumipas pa ang mga araw na hindi niya pinaalam ang tungkol dito. Once kasi na malaman ng kanyang magulang ang pagbubuntis niya, tiyak ay mababanggit ng mga ito kay Kevin at mababagabag ang lalaki. Gusto niyang mag-focus muna ito sa mga may sakit. So sorpresahin na lamang niya ang lalaki kapag umuwi na ito. Samantala matapos ang operasyon ng ama ni Kevin, 6 na buwan ang lumipas dahil nga nagpalakas pa ito bago operahan. Nakapagdesisyon si Kevin na umuwi na agad sa Pinas dahil miss na miss niya na ang asawa. May iwan muna ang ama at ina sa Amerika dahil may mga follow-up check-up. Pinayagan naman siya ng mga magulang para na rin maasikaso ang kanilang mga negosyo na iniwan lamang niya sa kanyang tito Freddy na ama ni Brennon. Nakangiti pa ang lalaki na lumabas ng naiya. Ramdam agad ang mainit na hangin na yumakap sa kanya. Dahil dito, mas naramdaman niya ang pagkamis sa asawa. Para bang hindi sapat na nagkakausap lamang sila sa cellphone. Iba pa rin yung nakikita at ito'y nahahawakan. Kevin? Bulalas ng isang boses habang nag-aabang siya kay Brennon na siyang susundo sa kanya dito sa airport. Napalinga ang lalaki at bahagyang napaangat sabay ang 2 kilay nang makilala si Stacy. Palapit ang babae sa kanya na nakangiti at may hila-hilang maleta. Matapos nilang maghiwalay ni Dana noon dahil sa babaeng ito, nabalitaan niyang lumipad ito pa Canada at mukhang kababalik lamang. Nakay Stacy nga naman ang taglay na kagandahan na talagang pagseselosan ng kahit na sinong may asawang mapapalapit sa babae. Mayaman at ubod ng ganda. Pero kailanman, hindi siya naakit rito kahit tahasan pang inamin sa kanya ang damdamin ng babae. Wow, it is really you, Kevin. Hindi ko akalaing magkikita tayo dito. How I miss to see you. Litaw ang magaganda nitong ipin sa mga ngiting iyon ng babae. Ako nga, inilinga niya ang mga mata na tila inip na nag-aantay kay Brennon. Hindi siya natutuwa sa muling pagkikita nila ni Stacy. Kinakabahan siya. Tila madadagdagan ng issue tungkol sa kanilang dalawa. Small world, isn't it? Natatawa nitong sabi at mas lumapit pa sa kanya. By the way, since we've met already, why not take it farther? Sabayan mo kong kumain habang nagkakamustahan tayo. Naglalambing ang tono ng babae. Siya naman ay bahagyang lumayo dito. Stacy, alam mo naman ang issue nating dalawa. Kung maaari ayoko makipag-usap sa'yo. Ayoko magselos na muli si Dana sa'yo. Tumawa ito ng bahagya bago tumaas ang isang kilay. Gosh, I can't believe those issues remains to her. Tukoy nito sa asawa niya na may panguuyam. Nang dahil lang sa halik, sabi pa at iiling-iling. Layuan mo ko, Stacy. Mahal ko ang asawa ko. Tugon niya lang at pagkasabi, tumalikod at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ng pinsan. Gusto niya nang makalayo sa babaeng to. Nakadama ng insulto si Stacy at pagkadismaya sa pag-iwas sa kanya ni Kevin, nagngingit-ngit niya itong tiningnan. Ano bang meron sa Dana na yun? Kung ganda at kaseksihan lang naman ang pag-uusapan, hindi siya magpapahuli. Stacy, ikaw ba yan? Ngiti ni Brennon sa kanya nang umibis ito sa kadarating lang na kotse. Agad humakbang palapit sa kanila ni Kevin at nagpalipat-lipat ang makahulugang tingin sa kanila. Oo, saktong nagkita kami ni Kevin dito. Malas lang, wala akong sundo. Pwede mo ba akong idaan sa bahay? Nananadyang tanong ni Stacy. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Dana kapag nakita nitong magkasama sila ni Kevin. Gusto niya itong magselos muli. Poor Dana, masyadong nagpapadala sa damdamin, napakadaling saktan. Tila walang tiwala sa asawa. Napatingin naman si Kevin sa gawin ni Stacy. Talagang nananadya ito. Kasasabi niya lang nalayuan siya ng babae. Pagkuway nilapitan niya si Brennon at binulungan. Umisi ito bago siya sumakay ng kotse at iniwan ng dalawa. Si Brennon na ang bahala kay Stacy. Mas bagay ang mga ito dahil parehong single. Ihahatid na kita. Ngiti ni Brennon kay Stacy nang bumaling dito saktong pagtalikod ni Kevin. Nasaan ang kotse mo? Bakit hinayaan mong gamitin ni Kevin? Paano mo ko maihahatid ngayon? Iritang wika ni Stacy.
Sabihin mo gusto mong sumabay kay Kevin. Bakit hindi na lang akong gustuhin mo, Stacy? Gwapo macho at may 12 inches. Pagkuway humalakhak na nangaasar. Bastos! Inis na sinampal ni Stacy si Brennon matapos umusok ang kanyang ilong. Nagulat naman si Brennon pero mabilis nitong kinabig at pinuluputan ng babae. Wala pang nakakasampal sa akin ni Stacy, ikaw pa lang. Now, get your prize. Pagkasabi noon, siniil ng marahas na halik sa labi ang babae. Tama lang na napaunat si Stacy sa bilis ni Brennon. Pagdating ni Kevin sa bahay, nagbihis lamang ito at muling umalis upang tunguhin si Dana sa opisina. Sosorpresahin niya ang asawa. Hindi nito alam na uuwi siya ngayon. Siguro kung hindi niya lang kailangan na dalhin ng ama sa Amerika noon. Marahil kinabukasan lamang matapos ang namagitan sa kanila ni Dana, ay naiuwi niya na ito. Hindi niya makakalimutan ang gabing pag-angkin niya muli rito. Nagtagumpay siyang paibigin ulit ang asawa, kaya ayaw niya nang sayangin pa iyon. Kung noon ay nasira ni Stacy ang maayos nilang relasyon, ngayon ay hindi na. Sinisiguro niya iyon. Miss na kita, Dana. Bulong ni Kevin habang nagmamaneho patungo sa opisina nito. Dumaan lamang siya sa isang flower shop at tuloy-tuloy sa kinaroroonan ng asawa. Sino bang makakapagsabing magkasabay pa tayong magbuntis, Bes? Imagine, sabay pala tayong nag-honeymoon. Habang patungo sina Dana at Ivy sa OB, ay wika nito. Schedule niya ngayon para sa pangalawang pagkakataong ultrasound. 4 na buwan pa lang ang kanyang tiyan, hindi pa gaanong klaro ang gender ng kanyang baby. Pero lumabas sa ultrasound na triplets ang ipinagbubuntis niya. Natawa siya sa sinabi ni Ivy. Tanging pagbubuntis lang talaga ang hindi kayang itago. Unang nakapansin noon ay ang kanyang ina, kaya sinusian niya na ito na wag sasabihin sa asawa para hindi ito ma-pressure. Ayaw niya ring magmadali itong umuwi ng dahil sa kanya. Buti naman at nakinig ang kanyang ina, maging ang kanyang daddy. Huling nakaalam ay ang kanyang kaibigan na natuwa dahil nagdadalang tao rin pala ito. Nauna nga lang siya ng 2 buwan. Wow, confirm iha, triplets ang baby mo. Congratulations! Saad ng kanyang OB habang kasalukuyan siyang inu-ultrasound. Nakatingin siya sa sonogram habang ang transducer naman ay nasa kanyang tiyan. Ngayong na siguro niyang triplets nga ang baby niya, tila maiiyak sa galak ang babae. Buong pasasalamat niya. Lalo at healthy ang kanyang mga anak. Siguradong matutuwa ng labis ang kanyang magulang na sabik magkaapo. Congratulations, Bes! Tinalo niyo kami ni Rico. Isa lang sa amin samantalang sa inyo ni Kevin. Instant 3. Paano niyo ginawa yun? Tawang-tawa ito habang nakatingin sa copy ng kanyang ultrasound. Siya naman ay tinitignan ng copy ng ultrasound ni Ivy. Baby girl ang bunga ng pagmamahala ng 2 couple. Sila naman ni Kevin ay 3 lalaki. Congrats din, Bes. Masaya ako para sa inyo ni Rico. Bati niya sa kaibigan. Nagyakap sila. Pagkatapos, nagkaaya ang gawin ng nakasanayan. Kakain sa Italian restaurant. Mamili sa shopping mall pero hindi para sa kanila, kundi para sa paparating nilang baby sa kauuwi na. Simula kasi nang nalaman ng ama na nagdadalang tao siya, pinahinto muna siya nito sa pagpapatakbo ng company. At sa muli, ito na uli ang nag-handle ng kanilang negosyo, kaya sobrang naiinip siya sa maghapong nasa bahay. Kevin? Bulong ni Dana sa kanyang isipan nang makilala ang kotse ng asawang nakaparada sa garahe. Saktong kadarating niya lamang. Kumabog ang kanyang dibdib habang papasok, excited na makita ang asawa. Sa loob, nadatnan niya itong kausap ang kanyang ina. Nakaupo ang asawa sa sofa patalikod sa kanya. Kaya hindi siya nito napansin, pero napaangat ang paningin ng kanyang ina nang siya ay makita. Oh, nandito na pala ang asawa mo, Kevin. Nakangiting wika ng kanyang mami. Excited na tumayo si Kevin at humarap sa kanya. Dana, nakangiti itong pailang habang lumalapit sa kanya. Nagningning ang mga mata pagkakita sa malaki niyang tiyan. Magkakabibi na tayo? Namula bigla ang mata ng lalaki. Naiiyak naman si Dana na tumango dahil hindi niya inaasahang makikita ito sa araw na iyon. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Mas lalo kitang minahal, Dana. Kayo ng anak ko. Kumalas ito't hinaplos ang malaking tiyan niya. Maiwan ko muna kayong dalawa para magkausap kayo ng maayos.
Hindi na nila halos napansin ng kanyang ina na nagsalita pa nang lumuhod sa harap niya si Kevin upang halikan ng tiyan niya. Mababa na agang sobrang saya sa mata nito. Hindi man magsalita ang lalaki, batid ni Dana na napasaya niya ito ng sobra. Hindi pa nakontento si Brennon kay Stacy nang halikan nito. Dinala niya ang babae sa hotel at nagsolo ang dalawa sa mainit na sandali. Sobrang nag-enjoy naman si Stacy sa laki ng kargada ni Brennon. Pero bukod doon, may iba siyang plano. Plano para kina Dana at Kevin. Why not? Gagamitin niya si Brennon para pasakitan si Dana. Kinuha nito sa kanya ang lalaking mahal. Sa pamamagitan ng lalaki, makakalapit na siya sa mag-asawa. Subalit hindi alam ni Stacy na likas na babaero si Brennon. Kapag nagalaw niya na ang babae, lalo na kung nagustuhan naman ito iyon at nag-enjoy sa sandali nilang dalawa, ay wala na siyang pakialam. Hindi lang naman isang babae ang dinala niya sa kama. Marami na ang ibang babae, katawan lang din niya ang habol. Hindi man niya berheng nakuha si Stacy. Makinis at maganda naman ang babae, kaya patas lang sila. Saan ka pupunta? Tanong ni Stacy kay Brennon nang makitang ito'y nagbibihis. Ngumiti si Brennon. Uuwi, saan pa nga ba? Maliban na lang kung gusto mo pa ng isang round. Pagkuhay pilyo itong umisi, napairap si Stacy. May ipapagawa ko, Brennon. Huwag kang pumalpak kundi ipapakulong kita. Sasabihin ko sa korte na dinala mo ko rito sa hotel at pinagsamantalahan. Marami akong pera, kaya kitang ipakulong. Nagbabanta ang boses ni Stacy. Hindi natinag si Brennon na ipinagpatuloy ang pagbibihis. Tatawagan kita para sa mga dapat mong gawin. Nagkakaintindihan ba tayo, Brennon? Matigas ang boses ni Stacy nang sulyapan si Brennon. Saktong tapos na itong magbihis. Okay, magdemanda ka. Sa video ko, obvious naman na nag-enjoy ka. Ngumisi ang lalaki at paluhod na lumapit kay Stacy. Ilang saglit pang inangkin ang labi nito bago tumalikod. Gigil namang binato ito ng una ni Stacy. Hindi niya akalaing kinuhanan nito ng video ang ginawa nila. Pwedeng ikalat ni Brennon yun, kaya kailangang burahin niya sa files nito ang video. Nakakainis ka, Brennon! Tili ni Stacy at nagbihis na rin bago tinungo ang pinto. Susundan niya ang lalaki. Kukunin niya ang cellphone nito at buburahin ang video. Samantala sina Dana at Kevin, tuluyan ang nagkaayos dahil nga sa pagdadalang tao ng babae. Tuluyan ang pinatawad ni Dana si Kevin para sa kanilang mga anak. Ayaw niyang lumaki ang mga ito nang walang ama. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Kevin, pero sa susunod na magkamali ka, wala nang second chance at ilalayo ko sa iyo ang mga anak natin. Wika ni Dana habang masinsinan silang nag-uusap sa harapan ng kanyang mga magulang. Sa tuwa, nagningning ang mga mata ni Kevin. Thank you, love. Swear to God, hindi kita niloko. Dad, Mom, promise ko po sa inyo, hindi ko nasasaktan si Dana. Baling ni Kevin sa mag-asawa. Iho, noon pa man naniniwala na kami sa iyo. Wika ng kanyang ina. Pareho silang tinignan ng kanyang dad bago ito nagsalita. At ikaw naman, Dana, matuto kang ipaglaban ng asawa mo. Abay, hindi may iwasang maraming lumapit dyan, magandang lalaki si Kevin. Gamitin mo ang karapatan mo para layuan siya ng mga babae. Tila pagtatanggol ng kanyang ama sa asawa. Abot tenga naman ang ngiti ni Kevin sa sinabi ng dad niya. Pero napalis ang ngiti pagkakita sa simangot niyang muka. Okay, Ma'am, Dad, gagawin ko po yan. Tugon naman ni Dana. Sa araw na iyon, nag-impake na si Dana. Babalik na siya sa bahay nilang mag-asawa. At masaya siya para sa muling pagsasama nila ni Kevin bilang mag-asawa. You need help? Nalingunan niya si Kevin na nakasandal sa hamba ng pintuan habang naka-cross arms. Mukhang kanina pa siya nito pinagmamasdan na hindi niya namamalayan. Itinigil niya saglit ang ginagawa at tumingin dito. Nararamdaman niyang sobrang na-miss niya ang asawa sa loob ng 6 na buwan nitong hindi nakita. Gusto niyang sabihin yun pero nag-aalangan siya. Sa muli nilang pagbabati, ayaw niyang ipakita sa lalaki ang malalim na pagmamahal. Baka isipin nito na hindi niya na kaya pang mawala si Kevin at sa muli, gumawa na naman ito ng kalukuhan. May trauma pa rin siya sa nangyari sa kanila. Salamat. Kamusta si Dad? Okay ba ang operasyon niya? Pagkuway itinuloy niya ang ginagawa niya. Marahan itong lumapit sa kanya. Thanks God, dahil naging successful ang kanyang operasyon. Umupo ito sa tapat niya
at siya'y tinitigan. Daman niyang hinawakan ni Kevin ang kanyang isang palad at masuyong pinisil at dinala sa mga labi. Dana, salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo. Hindi ako mangangakong hindi kita masasaktan, pero sisikapin ko. Ngayong magkakababy na tayo, wala na akong ibang nais gawin kundi alagaan at mahalin kayo. Naluluha siya sa kaligayahan nang yakapin ito pagkatapos. Sinong mag-aakalang pagkatapos ng ilang taon niyang pagtatampo, kay Kevin pa rin pala ang bagsak niya. Patunay lang na nalagpasan nila ang unang pagsubok na kanilang pinagdaan ng mag-asawa. At siguro, tama ang dad niya. Kailangan niya ring ipaglaban ng lalaking mahal. Mahal na mahal kita, Kevin. Sa loob ng 3 taon, ikaw lang at mananatiling ikaw hanggang sa huli. Mahigpit siyang yumakap sa asawa. Nakaluhod na ito sa kanyang paanan at yakap din siya. Saglit naghinang ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal, masuyong inaangkin na ni Kevin ang kanyang labi. Halik na tinugon ni Dana. 8 buwan na ang tiyan ni Dana, kaya masirap siyang kumilos. Salamat sa asawa na palaging nakaalalay sa kanya. Bagaman may kasama sila sa bahay, sinisikap ni Kevin na maagang bumangon para maipaghanda ng almusal ang asawa. Nakaalalay sa bawat kilos ni Dana. Ang bawat pag-aalaga sa asawa ay parang pambawi niya na rin sa kasalanang nagawa noon. Teka, kailangan ba talagang gawin mo to, Kevin? Tanong ni Dana habang inaalalayan siya papasok sa loob ng banyo. Yes, love. Sabay tayong maliligo. Pilyong nakangiti si Kevin. Pagdating sa banyo, pinigilan niya si Kevin na hubarin ang kanyang mga suot. Love, huwag ka nang mahiya, okay? Mag-asawa na tayo at nakita ko ng lahat yan. Sumeryoso ito bago itinuloy ang ginagawa. Isa-isang naglaglagan ang mga bagay na iyon kay Dana. Nang akmang aalisin ni Kevin ang panghuling saplot niya, nahihiyang pinigilan niya ang kamay ng asawa. Kevin, wag. Kaya ko namang maligo. Nahihiya kasi ako sa'yo. Pwede bang? Napahinto na lamang si Dana sa kanyang sasabihin nang hindi nagpapigil si Kevin. Tila nahulaan nito ang pinag-aalala niya. Don't worry, love. Ako na ang gagawa para sa'yo. Okay? Just relax. Ako na ang maglilinis niyan. Hinaplos ni Kevin ang namumula niyang pisngi bago siya hinagkan sa noo. Hinayaan niyang gawin ng asawa yun. Ang ipag-ahit siya kahit siya lamang ang gumagawa noon. Hindi niya mawari ang pakiramdam habang ginagawa iyon ng asawa. Nang matapos ay nginitian siya nito. Basta ang gaan ng kanyang pakiramdam. Nawala rin ang hiyang nararamdaman kanina kay Kevin. Sabay silang naligo at nagbihis. At habang lumilipas sa mga araw na nalalapit ang panganganak niya, ay mas lalo pang naging maalaga sa kanyang asawa. Mas lalo niya pa itong minahal at walang pinagsisihan sa second chance na ibinigay niya rito. Hanggang isang araw. Hi Dana, kamusta ka? Nasa grocery store sila ni Kevin nang makita si Stacy ng time na yon. Natigilan siya pagkakitang kasama pa nito si Brennon. Nagtataka siyang tumingin sa pinsan ng asawa. Hindi siya natutuwang makita ang babae. Naaalala niyang nakipaghalikan nito kay Kevin noon. Biglang nanumbalik ang inis niya sa babae. Pakiramdam niya, para bang masisira na naman sila ni Kevin sa muling pagsulpot nito. Insan, Dana, si Stacy, girlfriend ko. Pagpapakilala ni Brennon sa kanila kay Stacy. Hindi naman siya makapaniwala sa balitang yun. Pero sa huli, narealize niyang mas bagay nga naman kay Brennon si Stacy kasi nga ay single ito. Simpleng hi lang ang naging pagbati niya sa dalawa. Nag-aya pa ang magkasintahan na pagkatapos nilang mag-grocery, kumain ng sabay-sabay. Nagpaunlak naman si Dana. Para sa kanya, wala namang masama kung magkakasabay sila. Total naman ay kasintahan na ito ni Brennon. Hindi na lamang binigyang mali siya ang mga sulyap nito kay Kevin. Tama ang dad niya. Gwapo lang talaga ang asawa niya kahit sino napapatingin dito. Dana, pasensya ka na nga pala sa nangyari sa amin ni Kevin nung anniversary ninyo. Lasing ako at hindi ko napigilan ang damdamin ko para kay Kevin. Aaminin kong first love ko siya. Hindi ko matanggap na may iba na siyang mahal at ikaw yun. Binalak kong sirain kayo pero napatunayan kong hindi ganun kadali. Halatang mahal niyo ang isa't isa. Sana mapatawad mo ko, Dana. Paghingi ng tawad ni Stacy kay Dana na sinabi ang totoong nararamdaman para kay Kevin at ang plano nitong sirain sila noon. Tama nga ang asawa niya. Ito ang nanghalik kay Kevin para magalit siya sa asawa.
At nagtagumpay ang babae dahil 3 taon siyang nakulong sa kalungkutan, malayo sa asawa na hindi naman dapat. Gusto niyang magalit sa mga sandaling yun, sampalin si Stacy at ipamuka ang ginawa sa kanila ng asawa. Pero nagtimpi si Dana. Ayaw niyang patulan ng babae. Sapat na sa kanya na humingi ito ng tawad sa ginawang paninira ng kanilang relasyon ni Kevin noon. Siguro dahil na rin kay Brennon kaya siya makikipag-ayos kay Stacy. Pero hindi nangangahulugan na makakalimutan niyang ginawa nito sa kanya. Mananatili ang sakit na pinagdaanan niya dahil sa kagagawan nito. Pero isang aral lang natutunan niya. Huwag basta maniwala sa mga nakikita, kundi kailangan mo nang alamin ang katotohanan. Si Stacy naman, napilitan lamang gawin ang bagay na iyon. Hindi ang katulad niyang hihingi ng sorry sa isang tao. Subalit ginamit ni Brennon ang kanilang video para mapasunod siya sa mga gusto nito. Ang nais ni Brennon ay humingi siya ng tawad kay Dana sa nagawa niya at wala siyang choice kundi gawin ang bagay na iyon. Kung seryoso ka sa paghingi mo ng tawad ni Stacy, okay, pinatatawad na kita. Napatawad ko na rin naman si Kevin, alang-alang sa mga anak namin na nasa sinapupunan ko ngayon. At hangad kong maging maganda ang relasyon ninyong dalawa ni Brennon. Nakangiti pang sabi ni Dana at binalingan ang pinsan ng asawa. Brennon, oras na para magseryoso ka. Mukha namang bagay kayo ni Stacy. Nakangiti pang dagdag ni Dana. Wala naman siyang magagawa kung magkakagustuhan ng mga ito. Salamat Dana. Wika ni Stacy. Nagkatinginan sina Brennon at Kevin. Mababasa sa mga mata ni Kevin ang pasasalamat nito kay Brennon. At bilang tugon, tumango naman ito ng mahulaan ang reaksyon sa mata ni Kevin. Nakita pa nilang nagyakap ang dalawang babae. Pero alam ni Kevin na iba ang nais ipakita ni Stacy, subalit hindi na lamang niya binigyan ng kahulugan. Si Brennon na ang bahalang magmanipula sa babae. May tiwala naman siya sa pinsan. Hindi nito hahayaang masira silang muli ni Stacy. Habang pauwi, panay ang sulyap ni Dana kay Kevin na nagmamaneho. Alam mo, hindi ko maisip na si Brennon at Stacy ang magkakagustuhan. San kaya sila nagkakilala? Curious na tanong ni Dana sa asawa. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Dana ang lahat. Nagkita kami sa airport paglabas ko ng NAIA. Nagpresenta namang ihatid ni Brennon si Stacy. And maybe doon nagsimula ang lahat sa kanila. Kibit balikat na tugon ni Kevin. Sa totoo lang, nag-aalangan siyang sabihin yun at baka pagmulan na naman nila ng away. Napakasilosa pa man din ni Dana. Nagdududang tinignan ni Dana ang asawa. Wait, wag mo akong tignan ng ganyan love. Hindi na kami nag-uusap pa ni Stacy. Nagkataon lang yung sa airport. Depensa kaagad ni Kevin nang mabasa ang nakarehistro sa mga mata ng asawa. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi agad sa akin na nagkita pala kayo sa airport ng babaeng yun? Nagtatampo ang boses nito. Kung talagang nagbago ka na, sasabihin mo sa akin lahat at wala kang ililihim. Gusto ko simula ngayon, alam ko kung sino ang makakausap mo at makakasalamuha araw-araw para hindi ako nagdududa sa'yo. Pagod na akong pagdudahan ka, Kevin. Nakakapagod mag-overthink. Kala mo dyan. Biglang sumimangot ang babae. Napangiti naman si Kevin sa sinabi nito. Sa ganitong paraan niya nalalaman kung gaano siya kamahal ni Dana. Sapat na sa kanya ang reaksyon ng mga mata nitong hindi kayang magsinungaling. Hindi lang nito alam na sa tuwing nagsiselos ang asawa, mas lalo niya itong minamahal. Huwag kang magselos ng ganyan, sweetie. Baka makalimutan kong buntis ka. At gawin kong 6 ang anak dyan sa tiyan mo. From now on, every time na magsiselos ka, 2 rounds ang kapalit. Is that okay with you? Pilyo ang ngiting pinakawalan ni Kevin. Saglit na patanga si Dana. Pagkuway na wala ang tampo na tumingin sa gawin ni Kevin. Sinabi mo yan ha? Napapangiti pang saad ni Dana. Malakas namang tumawa si Kevin sa sagot ng asawa. Nagustuhan pala nito ang 2 rounds na kanyang sinabi. Si Dana sa masarap na tawa ng asawa. Dahil dito, napalitan ng tawanan ng kanilang pagitan. Pagdating sa bahay, nakaalalay si Kevin na bumaba sa kotse si Dana hanggang sa loob ng silid. Tsaka nito binalikan ang pinamiling grocery at ibinigay sa maid. Ito na ang bahalang maglagay sa cabinet. Umakyat naman agad si Kevin. Bit-bit ang ilang supot na mga damit ng kanilang paparating na baby. Pagpasok sa loob, nakita niyang tulog na si Dana. Napangiti si Kevin. Marahil ay napagod dito sa biyahe. Super laki na kasi ng tiyan nito.
Pero mas gusto pa ring maglalakad dahil sabi nga ng doktor, makakabuti iyon para sa asawa. Isa rin iyon sa payo ng kanyang biyanang babae. Matapos ilapag ang plastic bag, nilapitan niya si Dana at hinagkan sa labi. Yung hindi nito mararamdaman para hindi niya ito maistorbo. I love you, wife. Bulong niya at mahina pang hinaplos ang pisngi nito. Ang saya-saya niya ngayong kasama na ito. Hindi katulad noong nasa ibang bansa ang asawa. Napakalungkot niya. Walang araw na hindi niya inasam na makita itong muli. Pero ngayon, gusto niyang wag nang matapos pa ang mga sandaling ito'y kasama. Walang mapagsidla ng kanyang tuwa, lalo at magkakaanak na sila. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Naputol ang matagal niyang pagtitig kay Dana at napatingin sa screen ng kanyang cellphone. Hindi familiar sa kanya ang number na iyon, lalo't hindi nakaregister. Nang iangat ang cellphone, tsaka niya na lamang si Stacy ang nasa kabilang linya at nakikipagkita sa kanya. Pero sa halip na makipag-usap sa babae, binabaan niya ito ng linya. Saan ito nakuha ang number niya? Tsaka lang niya naisip na baka kay Brennon, napabuntong hininga na lamang. Panoorin mo to, Insan. Sa office ni Kevin, tinungo siya ni Brennon. Ipinakita ang huling sinabi ni Stacy batay sa pinaplano nito. Kaya napaisip si Kevin na hindi totoo ang paghingi nito ng tawad kay Dana. Talagang malaki ang tama sa iyo ng babaeng yan, Insan. Grabe, mas gwapo ka ba sa akin? Palatak ni Brennon sabay upo sa mahabang sofa na nasa opisina niya. Kasunod ay sinabayan ng tawa. Nakuha niya na't lahat-lahat ng babae si Kevin pa rin ang gusto. Tingin mo, anong kaya niyang gawin ngayon na buntis na ang asawa ko? Wala na siyang kapangyarihang paghiwalayin kami ng asawa ko. Mahal namin ang isa't isa. Baling na saad ni Kevin. Marami pero sabi ko naman sa iyo, hawak ko sa leeg si Stacy. Hindi siya basta-basta makakagawa ng anumang hakbang para paghiwalayin kayo. Panatag namang sumagot si Brennon. Bumuntong hininga pa si Kevin. Nag-iisip na itinukod ang siko sa ibabaw ng mesa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Basta, huwag mo lang hahayaan na makalapit siya sa asawa ko. Kung maaaring palagi mo siyang makasama, gawin mo. Saad ni Kevin. Ano pa nga ba, Insan? Lahat gagawin ko para mahulog siya sa akin at makalimutan ka na ni Stacy. Seryosong saad ni Brennon at nagdekwatro. May naisip akong ideya, Insan. Ano kaya kung pambibiti ni Kevin rito? Agad na pasulyap si Brennon sa gawin ni Kevin. Insan, alam ko na yung nasa isip mo, pero kilala mo ko. Kung ihingin mong seryosohin ko si Stacy, hindi ko magagawa yun. Insan, nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik. Oras na rin para magpakasal ka. Trust me, matutuwa sa'yo si Tito Freddy. Baka nga mapasa kamay mo pa ang company na inaasa mo noon pa mula sa ama mo. Pakasalan mo si Stacy. Biglang nahulog sa tahimik na pag-iisip si Brennon. Tama bang magpakasal siya kay Stacy? Wala siyang nararamdaman para sa babae. Maging ito man, pareho lang sila ng gusto, ang magpakalunod sa kama. Hindi pa niya kayang lumagay sa tahimik. Ayaw niya sa kahit na anong commitment. Pero hindi niya mapahindian ang pinsan. Tulong niya na rin itong gagawin niya para sa dalawa. Baka nga ito lang din ang magpapatahimik kay Stacy. Kung ano man ang binabalak nito laban sa mag-asawa. Sa pagpayag ni Brennon, agad nag-propose kay Stacy ang lalaki. At sinadya pa talaga itong puntahan ng lalaki sa bahay nito mismo. Kasal? Pagkuway tinawanan ni Stacy ang sinabi ng binata. Kailanman na hindi niya magugustuhan si Brennon. At nung kang magpakasal dito, hindi porkit nagsama na sila sa kama, magpapatali na siya sa lalaking to. Oo, gagawin ko to, hindi dahil mahal kita. At lalo ayoko ng commitment. Alam kong sa pagkakataong ito, may binabala ka pa rin para sirain sina Dana at Kevin. Kaya pakakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Padaskul itong pumasok sa loob ng gate matapos siyang itabi. Sinundan naman kaagad ni Stacy ang lalaki bago pa man ito makita ng kanyang magulang. Saktong nasa bahay kasi ang mga ito dahil nga gabi na at nagpapahinga na. Ano ba, Brennon? Pwede ba umalis ka na? Baka makita ka ni Dad at ni Mami. Malalagot ako sa kanila. Asar na asar si Stacy habang pigil ang lalaki sa braso. Sakit ng ulo para sa kanyang lalaki. Yun ang gusto ko, Stacy. Kakausapin ko ang magulang mo. Sasabihin kong pakakasalan na kita dahil may namagitan sa atin. Ngumisi naman si Brennon. No! Tili ng utak ni Stacy.
at inubos ang lakas para lang hindi makapasok sa loob ang binata. Halos yakap niya na ito nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang kanyang ama. Gulat ang reaksyon nito pagkakita sa kanila. "Dad," napabitaw si Stacy kay Brennon. "Stacy, bakit hindi mo aniyahan sa loob ang bisita mo? Hindi yung nagtatago kayo sa dilim." Saad nitong nakatutok ang paningin sa kasama niyang lalaki. "Good evening, Dad. I'm Brennon, Stacy's boyfriend." Mabilis na inilahad ni Brennon ang kamay sa lalaki na agad nagpakilala. "Boyfriend? Totoo ba, Stacy?" Baling ng lalaki sa anak. Napapalunok si Stacy. Mukhang lahat ng baho niya kayang ibulgar ni Brennon. Ano bang dapat gawin niya sa lalaking to? Wala na siyang magawa kundi papasukin ng lalaki sa loob ng bahay at i-introduce sa kanyang mga magulang bilang kasintahan, at ang loko, nag-propose din kaagad sa kanya. Dahil dito, tuwang-tuwa ang kanyang ama't ina dahil mapipirmi na nga daw siya sa bahay. Alam kasi ng mga ito na kada taon siya nagtatravel around the world. Tuluyan nang napasubo si Stacy kay Brennon. Wala na siyang kawala pa sa lalaki. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang panganganak ni Dana. Unang hilab pa lang ng tiyan nito ay nagkandara pa na si Kevin dalhin ang asawa sa hospital. Labis siyang nag-alala dahil dinugo kaagad ang kanyang asawa. "Kevin, manganganak na ako. Aray, ang sakit. Lalabas na. Ayan na, Kevin." At mas lalong nataranta si Kevin nang sumigaw ng malakas ang asawa sa backseat. Katabi nito ang maid nilang si Manang Mila na natataranta din sa kakasigaw ng asawa. Hindi niya na malaman kung ihihinto ba muna ang sasakyan para haplusin ang tiyan ng asawa. Pero kita niya talaga sa mukha nito ang sakit. Panay ang ihip nito sa tiyan, hindi malaman kung saan nahawak. Sinubukan naman niyang tawagan ng kanyang mga biyanan upang mabawasan ang kanyang pagkataranta. "Kevin, bilisan mo. Lalabas ng triplets natin." Sigaw muli ni Dana. Kaya sa halip na tawagan ng biyanan, ibinaba nito ang cellphone at nag-focus sa kanyang pagmamaneho habang panay ang tingin sa likuran na bahagi ng sasakyan. Kung minsan ay okay naman si Dana, tahimik pero bigla na lang sisigaw sa tuwing hihilab ang tiyan. Maging siya'y natataranta at naaawa sa asawa. Pero wala naman siyang magagawang tulong dito kundi tanging doktor lamang. Pagdating sa hospital, alerto kaagad ang doktor. Tuloy-tuloy kaagad sa delivery room ang kanyang asawa habang siya ay naiwang nag-aalala sa labas. Paruot pa rito siya sa pasilyo habang si Manang Mila nakatingin sa kanya. "Sir, magiging okay si ma'am. Kumalma po kayo. Nahihilo po ako sa inyo." Saway ng katulong. "Manang, nag-aalala ako. Hindi mapalagay hanggat hindi na ilalabas ng ligtas sa mga anak ko. Ang asawa ko dyan sa kwartong yan." Patuloy sa paglalakad ng pabalik-balik si Kevin, nawari ba'y madudumi. "Eh sir, ako naman pong mahihilo sa inyo niyan. Ang mabuti pa ho, lumabas na muna kayo. Pagbalik ninyo maayos na ang lahat." "Hindi Manang, dito lang ako. Gusto ko siyang makita paglabas niya dyan sa silid na yan." Tugon ni Kevin. Kinuha niya ang cellphone tsaka tinawagan ng kanyang biyanan para ipaalam na nasa hospital na sila at manganganak na ang kanyang asawa. At wala pang isang oras, humahangos na itong dumating sa hospital. "Kevin, iho, kamusta ang anak ko? Kamusta si Dana?" Tulad niya, natataranta din itong tanong. "Ma'am, hindi ko alam, but hope she's okay." Kung kanina'y si Kevin lamang ang palakad-lakad sa pasilyo, ngayon ay dalawa na sila. Pabalik-balik na hindi mapalagay. Walang kapaguran hanggang sa 6 na oras na ang lumipas, tsaka palang bumukas ang pinto at kasabay na lumabas ang 3 nurse. May kanya-kanyang karga ng bata at ang kanilang triplets iyon. Parang nawala lahat ng takot at pag-aalala ni Kevin sa kanyang puso at napalitan ng matinding saya. Kailangan daw itong dalhin sa nursery room upang linisin, kaya saglit niya lang nasinilip ang kanyang anak. Habang si Dana nanatili pa sa loob ng delivery room ng mahigit 2 oras. May private room nang nag-aantay sa kanyang asawa, kung saan pinapahinga muna ang kanyang biyanan. Siya naman ay matyagang nag-abang sa asawa dito sa labas ng delivery room hanggang sa tawagin ang kanyang pangalan. Kasunod noon ay ang stretcher na tulak-tulak ng isang lalaki kung saan lula ng kanyang asawa. Sinabayan niya ang stretcher upang gagapin ang isang palad ni Dana. Nanlalamig iyon, pati ang mga labi ng mumutla. Dama ni Kevin ang hirap na dinanas ng kanyang asawa at tawang-awa siya rito.
3 buwan ang lumipas matapos manganak ni Dana. Saktong ikinasal sina Brennon at Stacy. Sa ibang bansa pa nga ginanap ang honeymoon ng dalawa. Bagaman hindi sila nakapag-attend ni Kevin, masaya siya sa mga ito dahil finally, nakatagpo din si Brennon ng babaeng magpapatino dito. Akala niya tatanda itong puro pambababae lang ang alam. Mabuti na lang din at si Stacy ang katapat nito na tuluyang nawalan sa pagitan nilang mag-asawa. "Hi love, flowers for you." Hapon iyon nang dumating si Kevin mula sa office. Hindi pa rin nawawala ang pagiging sweet ni Kevin. Katunayan ay mas naging sweet pa nga ito matapos siyang manganak. Mas dama niya ang pagmamahal sa kanya maging sa kanilang triplets. "Thank you." Matapos yumakap sa asawa ay itinabi ang bulaklak. Bukas may ilalagay na naman siya sa flower vase. Pagkatapos sa kanya ay tutuloy na si Kevin sa kwarto ng mga bata hanggang sa mag-dinner silang dalawa. Pagkatapos muling babalik sa mga anak, mapapasukan na lamang niyang tulog na ang mag-aama na napapaligiran si Kevin sa malaking kama. Hindi naman delikadong mahulog ang mga ito dahil may nakapalibot na harang. Pinasadya talaga ito para sa triplets. At dahil naiinggit siyang katabi ni Kevin ang anak, ay tatabi na rin siya sa mga ito at matutulog. Namamalayan na lang niyang bubuhatin siya pabalik ng asawa sa kanilang silid. "Glad to see you again, Dana, iha." Yakap sa kanya ng biyanang babae. 5 buwan pa lang ang lumipas matapos siyang manganak bago umuwi ng Pinas ang mag-asawa para makita ang mga apo. Sa totoo lang kasi, silang mag-asawa ang nais nitong papuntahin sa Amerika. Pero hindi nila magawa kaya nakapagdesisyon ng dalawang magbakasyon dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay maayos na ang ama ni Kevin. Malakas na ito ulit na sinasabayan ng healthy diet at exercise. "Namiss ko kayo mom, dad." Anya. Maging ang ama ni Kevin ay niyakap niya at kinamusta kahit na halatang okay na ito. At salamat sa Diyos sa matagumpay nitong operasyon. Walang imposible kung mananalig ka sa itaas. Excited na kaming makita ang aming mga apo, Dana. Balita ko, kamukhang kamukha ni Kevin ang 3. Masayang wika ng kanyang biyanang babae. Nasa kotse na silang lahat. Si Kevin ang nagmamaneho at nasa backseat ang mag-asawa. Siya naman ay nasa passenger seat. "Yes po ma'am, pure Kevin po." Natatawa si Dana. Mas lalong na-excite ang mag-asawa at gustong makita ang 3 bata. Pagdating nila sa bahay, naroon sina ma'am at dad na sa matagal na panahon hindi nagkita-kita ang mga iyon. Nauwi sa reunion ng kanyang biyenan at magulang na nagkamustahan habang pinag-uusapan ang kanilang anak ni Kevin. Enjoy na enjoy naman ang triplets habang napapalibutan ng mga lolo at lola. Ang pinaka nagustuhan niya sa kani-kanilang magulang ay hindi nangialam sa naging alitan nila ni Kevin. Bagkus ay pilit silang pinagbabati, especially ang mom niya. Ang nais ng mga ito bago siya umalis noon, makipag-usap muna kay Kevin ng maayos para maliwanagan ang pangyayari. Ang kaso, naunahan siya ng galit at tampo sa asawa. Pero ngayon, alam niyang mas magiging matatag sila. Sabay-sabay na rin silang nag-dinner buong pamilya bago naghiwa-hiwalay. Ang dad niya na ang naghatid sa magulang ni Kevin pa uwi. Sa pagod din siguro ng mga triplets, nakatulog din kaagad. "I want you to give this, sweetie, and also this." Mula sa isang tarhita ay naglabas ng singsing si Kevin. Naalala niya nang makipaghiwalay kay Kevin noon. Ibinalik niya ang lahat ng singsing na ibinigay nito sa kanya. Ang engagement ring nila at wedding ring, walang natira sa kanya dahil alam niyang madali siyang makapag-move on kapag walang nakikitang alaala mula sa kanyang asawa. "This is the promise ring that I won't hurt you anymore." Habang isinusuot ni Kevin ang singsing na iyon ay nagbitaw ito ng pangako sa kanya. Pagkatapos ay lumuhod sa kanyang harapan at nagpropose. Naginit ang kanyang magkabilang mga mata sa isipang nais siyang pakasalang muli ni Kevin. Paliwanag nito na bahira ng kasalanan ng unang kasal nila noong una. Kaya sa muli, nais siyang pakasalan ni Kevin at mangako sa harap ng altar na kailanman hindi na siya muling sasaktan pa. Pakiramdam ni Dana, siya na ang pinakamaswerteng babae dahil pangalawang beses na pakakasalan ng lalaking mahal. "Oo Kevin, magpapakasal ako sa iyo." Naiiyak sa saya ang babae habang isinusuot ni Kevin sa kanyang singsing. At wala pang 1 buwan, muling idinaos ang kanilang simpleng kasal. Bilang lamang ang bisita,
na tanging kamag-anak at kaibigan lamang. Ang lahat ay masaya sa muling pag-iisang dibdib ng mag-asawang Dana at Kevin, lalo na ang kanilang mga magulang. Nasaksihan ng mga ito na hindi naging madali ang pagsasama nila. Sa ngayon, mas panatag na ang kalooban ni Dana na alam niyang kahit kailan, hindi na talaga gagawa pa ng kasalanan itong si Kevin sa kanya. Samantala si Brennon at Stacy naman ay nasa iisang bubong at nagsasama bilang mag-asawa. Mistulang aso't pusa ang dalawa dahil hindi nga nila mahal ang isa't isa. Kung sina Kevin at Dana ay sobrang sweet after ng kanilang pangalawang kasal, sina Stacy at Brennon ay kabaliktaran. Walang kaayusan ng pagsasama nila. Si Brennon ay nanatiling kampante, umuwi kung kailan gusto, at si Stacy nakakulong lamang sa bahay, nagmumukmuk at naiinis sa sinapit ng kanyang buhay. Kala siguro ng magulang niya, masaya siya subalit kabaliktaran yun. Kasalanan lahat ni Brennon na pinagpilitan siyang magpakasal dito. Lalong nagngit-ngit si Stacy nang mapag-alaman ng ikinasal muli sina Kevin at Dana. Napapaiyak na lang siya sa kawalang pag-asang mabawi pa si Kevin. Ngayon pa kayang kasal na rin siya kay Brennon? Nakakainis. Gigil niyang bulong. Napaigtad siya kalaunan nang bumukas ang pintuan. As usual, si Brennon na yun at lasing. Inirapan niya ito. Sweetheart, pasensya ka na. Nagkaayaan sa opisina. May good news ako sa'yo. Alam mo bang dahil sa'yo? Dahil sa pagpapakasal mo sa akin, nakuha ko ang company inaasam ko. Kaya heto, ibinili kita ng lingerie. Isuot mo. Sisigok ito nang iabot sa kanya ang isang paper bag. Inutusan pa siyang magbihis at mistula siyang robot na sumunod. Sa tagal nila, ngayon lang siya pinasalubungan ng asawa at na-appreciate niya naman. Lumitaw kasi ang ganda ng katawan niya, kaya napuno ng pagnanasa ang mga mata ni Brennon. At hindi nagtagal, mararahas na kilos nito sa ibabaw niya ang kanyang natamo. Bagay na nagustuhan niya kay Brennon, magaling kasi ito sa kama. Why not? Bakit hindi na lang niya pag-aralan na mahalin ng lalaking to? Total naman mag-asawa na sila. Tama. Sa isipang iyon, sinabayan niya ang bawat halik at tiyakap sa kanya ng asawa. Habang si Kevin at Dana ay ganoon din. Ginaganap na nila ang kanilang second honeymoon. Grabe, Bes, parang hindi ka nagluwal ng triplets. Look at you, still sexy. Puno ng paghangang turan sa kanya ng best friend niyang si Ivy. 3 taon na noon nang lumipas since nanganak siya. Ganon din naman si Ivy, pero dahil may family birth control ang dalawa, tumaba ito ng husto sa pag-inom ng pills. Sinubukan naman daw ng kanyang kaibigan ang tinatawag na injectable. Kaso nga ay hindi daw ito dinadatnan at palaging mainit ang ulo. Rason na madalas mag-away ang mag-asawa. Kaya naman sa pills ito nag-stay, kaso nga lang ay talagang tumaba ito. Palaging araw itong gutom at ito namang si Rico, panay ang bili ng mga paborito niyang pagkain, kaya nanaba ng husto ang kaibigan. Thank you for the compliment. Natatawang tugon niya sa kaibigan. Abala sila pareho ni Ivy sa labas ng cottage habang naghahanda ng pagkain. Napagpasyahan nilang magbakasyon kahit na 1 linggo lang dahil matagal-tagal na ring hindi sila nagkikita. Busy sa parehong anak at asawa. Siya talaga kasi ang nag-aasikaso sa triplets. Nakalalay lamang si Manang Mila at ang isang yaya na kinuha nila ni Kevin. Totoo naman naiinggit tuloy ako. Buti na nga lang itong si Rico hindi tumitingin sa iba. Subukan niya lang. Nagbabanta ang boses ni Ivy. Natawa si Dana. Tinignan niya ang mga anak na nagtatampisaw sa gilid ng dagat kasama si Kevin. Naroon din si Rico kasama ang nag-iisang anak ng dalawa. Dinig nila pareho ni Ivy ang tilian ng mga bata. Nakaalalay naman ng yaya at si Manang Mila sa 2 bata at si Kevin sa isa pang anak, baka kasi mapalayo. Mabuti nga't walang alon sa umagang yun. Okay, let me say, you're not sexy anymore but still gorgeous. Walang halong pambobola niyang sabi sa kaibigan. Natawa itong tinignan ng katawan niya. Nakasuot siya ng 2-piece swimsuit with wrap waist dress up cover. Dahil after nilang kumain, balak niyang samahan ng mga batang magtampisaw sa tubig. Alam mo, para kang si Rico, nambobola pa, kaya I love you bes. Sabay yakap sa kanya, siya man ay ganun din. Kahit siguro umabot ako ng 100 kilo, hindi ko mararanasang sabihan ni Rico ng pangit. Pero syempre, para na rin sa health ko, diet na ako this year.
Kasabay noon, natawa si Ivy at humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Alam niyang miss na rin ito ang dating katawan. Isipin pa lang niyang 100 kilo, hirap na siguro itong kumilos. Hindi niya rin gugustuhin kung sa kanya mangyayari ang ganoon kabigat na katawan. Kaya sinanay niya ang sarili sa 1 cup of rice every meal at more on water at fruits na lang siya. Kaya napapasabay sa kanya si Kevin. Kaya nanatili rin ang magandang katawan ng asawa. Lalo na at may time talaga itong mag-gym. Matapos nilang mag-prepare ng pagkain, tsaka nila tinawag ang mga kasama. Binihisan muna ang mga anak bago kumain para makapagpahinga na muna dahil alam niyang pagod na ang tatlo. Mami, gusto ko po ulit maligo. Pero nagwala si Kirby na gustong bumalik sa dagat. Ayaw nitong kumain at busog raw. Sa tatlo nilang anak, si Kirby ang makulit. Tahimik naman si Kian at Kier, pero lahat mababait at madaling pasunurin. Natural lang naman sa bata ang maingay, makulit at sobrang likot. Hindi madaling magpalaki ng triplets. Ayon na rin sa experience niya sa tatlong anak. Pero kapag natutukan ng mga anak at busog sa pangaral, lumalaki silang mapagmahal, madaling kausapin at may respeto sa isa't isa. Kahit na minsan masakit sa ulo kapag sabay-sabay ang tantrums. Matapos kumain, muli na silang nag-swimming kasama ang mga bata na para bang ngayon lamang nakapag-swimming. Inabot yata sila ng 3 oras bago umahon sa dagat. Ang triplets na rin ang kusang sumuko kaya pagkatapos nagtulog sa cottage ang mga ito. Ang dalawang couple naman gumawa ng bonfire na magsisilbing liwanag sa kanilang 4. May wine silang dala na sinimulan ni Kevin. Sarap, sabi pa ng lalaki matapos tikman. Nilagyan nito ang isang kopita at iniabot kay Rico. Ganon din ang naging reaksyon nito sa reaksyon ng kanyang asawa. Sila naman ni Ivy, sumimsim lamang. Mainit sa lalamunan at may pakla siyang nalasahan, medyo matamis din, nakakainit ng pakiramdam. Tama lang din dahil sa malamig na paligid. Nang maubos ang alak, naunang nagtungo sa loob ng cottage sina Ivy at Rico. Naiwan silang mag-asawa na dinadama ang malamig na hangin mula sa dalampasigan. Nag-aya pa itong maglakad-lakad habang hawak ang kanyang isang kamay at nakaakbay sa kanyang asawa. Parang kailan lang, malalaki na ang mga anak natin. At 3 taon na rin ang lumipas na naging mas matatag tayo, Dana. I love you so much, wife. Emosyonal si Kevin at mahigpit siyang niyakap. Ganon din ang kanyang ginawa, yumakap ng mahigpit sa asawa. Tama ka, Kevin, at mas magiging mas matatag pa tayo hanggang sa lumaki ang mga anak natin. Tinitigan siya nito bago siniil ng halik sa labi na gumanti naman si Dana. Nagpalitan ng mainit na halik ang dalawa hanggang sa kapwa sila nadarang sa tamis ng halik at yakap ng bawat isa. Hindi nagtagal, makikitang papasok na rin sa cottage ang mag-asawa at hindi napigilan ang kanilang mga sarili na ipadama ang kanilang pagmamahalan. At pagkalipas ng 9 na buwan, nasa delivery room na naman si Dana at kasalukuyang nagluluwal na naman ng triplets. Samantala sina Brennon at Stacy naman, tuluyang nahulog sa isa't isa nang magkaanak na rin.